Kabanata 1181. Helper. Huminga si Nicole pagkatapos umalis ang tao. Ito ay talagang naramdaman. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag kay Ian. Ang taong nahanap mo ay hindi masama at talagang medyo makatwiran. Binigyan ko na siya ng pera at nakatanggap din siya ng isa pang trabaho. Mayroon bang anuman? Kung hindi man kailangang gawin. Stammered si Ian. Hindi na kailangang. Sumimangot si Nicole. Carter, saan mo siya nakita? Ang bagay ay kagyat, at naipost niya ang kanyang plano sa pangkat sa sandaling nakuha niya ito. Nagkaroon si Ian para inirerekomenda ang taong iyon sa kanya. Dahil ito ay isang tao na muling nag-recommended, hindi niya pinaghihinalaan ang tao at simpleng ginamit siya. Hindi rin siya nabigo sa kanya at ginawa ang kanyang trabaho na perpekto. Kung hindi para sa takot na malaman ng isang tao ang katotohanan ng bagay na ito sa hinaharap, magkakaroon si Nicole na nais na panatilihin siya para sa kanyang sarili. Matagal nang nag-atubili si Ian bago magpas siyang magsalita. Si Eric ang nakakita sa kanya. Nasa Barako Street nagbulong ng malakas kapag napag-usapan itong bagay. Hindi niya inaasahang narinig ako, kaya sinabi niya sa akin na ibigay ang taong ito sa iyo. Tumahimik si Nicole. Bahagyang nanginginig ang puso niya. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam nito, ngunit ito ay komplikadong damdamin na bahagyang naiiba mula sa lamig. Ito ay maasim at astringent, na nagparamdam sa kanya na hindi komportable. Alam ni Ian na imposible ito sa pagitan ni Nicole at Eric dahil ang relasyon ni Nicole at Clayton ay nagiging mas mahusay sa araw, at wala silang balak upang masira. Gayunpaman, kahit ano paman, nagkamali si Ian ang pagpapaalam kay Eric ay namamagitan sa bagay na ito. Kung nais mong mangotsa ako, sige na. Sa ganitong pagmamadali pabalik, kaya hindi ako masyadong nag-isip tungkol dito. Kung siya ay nang-ahas na magdulot ng anumang mga paghihirap para sa iyo, ako ang unang kumuha sa likod niya. Natahimik si Nicole. Ang kanyang puso ay naramdaman na nadurog ng isang malaking bato. Si Eric ang huling taong nais niyang umutang sa isang pabor. Bakit hindi lang niya ito maiwasan? Sige, ibaba ko na ngayon. Si Nicole ay wala sa mood upang makinig kay Ian. Rumble at direktang ibinaba ang tawag sa telepono. Nauna nang sinabi ng binata na ito ay, Ginoong Carter. Marahil dahil inutusan ni Eric ang lalaki na huwag. Ilantad siya, di ba? Sa kasong iyon, dapat bang magpanggap lamang si Nicole? Gayunpaman, nalaman na niya ang tungkol dito. Magkasalungat, natagpuan niya ang numero ni Eric sa isang app. Nag-type siya. Salamat sa iyong tulong. Sagot ni Eric sa ilang segundo. Maligayang pagdating. Natutuwa akong tumulong. Ito ay maginoo at disente. Hindi lang niya ito tinulungan niya rin siya. Huminga si Nicole ng isang buntong hininga. Kumatok si Logan sa pintuan at ginambala ang saloobin ni Nicole. Pangulo, umalis na lang siya. Ano ang dapat nating gawin? Agad na nakuha ni Nicole ang kanyang pagiging malinis at nakatuon sa susunod na bagay. Kung naaalala ko ng tama, pagkatapos bukas ay araw ng seremonya ng award para sa Superstar Awards. Tumango si Logan. Oo, hinirang si Harvey Sage para sa pinakamahusay na artista sa pelikulang siya ay pinagbibidahan, ngunit mayroong isa pang aktor na may natitirang mga kasanayan sa pag-arte na hinirang kasama niya. Ang mga rating para sa mapakaganda ng pelikula niya. Iyon ang dahilan kung bakit ang industriya ang pakiramdam tulad ni Harvey ay maaaring maging panig lamang na ipakita ito sa oras. Ang mga rating para sa pelikula ni Harvey ay kapansin-pansin, at ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte ay malawak din na kinikilala. Gayunpaman, kumpara sa nakatatandang aktor na iyon, si Harvey ay medyo mababa pa rin. Tumahimik si Nicole. Ang kanyang mga browser ay bahagyang niniting. Mabilis na sinabi ni Logan, tunay na magnanakaw si Harvey. Ipakita kung maaari siyang manalo ng award para sa pinakamahusay na aktor, ngunit ang reputasyon ng ibang aktor ay palaging naging mabuti, kaya ito ay talagang isang kahit na tugma sa pagitan ng dalawa. Posible na makipag-usap sa mga organizador. Ito ay isang bagay lamang na bigyan sila ng ilang mga pakinabang. Kinurot ni Nicole ang kanyang mga browser at itinaas ang kanyang mga mata, nakatingin kay Logan. Hindi. Ang mga bagay ay magiging komplikado kung tayo ay mamagitan. Mabuti kahit na hindi niya nakuha ang award. Bukod, may mga merito sa pagiging isang panig show bilang mabuti. Hindi siya madaling mabrush.
Kabanata 1182. Ikaw ang pinakamaganda. Tumahimik si Nicole. Pumunta at makipag-usap sa mga pangunahing platform ng media. Si Harvey ang pabilog ay dapat na binuo patungo sa katapatan, kahinhinan, at pagiging low profile. Masarap na gawin ang mga tao na makakuha ng magandang impression kay Harvey. Tumanggo si Logan. Ang balita tungkol sa iskandalo ni Viola ay kumalat sa buong lugar. Kapag nakalantad ang bagay na ito, walang sino man sa bilog na nais na may ugnay sa kanila sa hinaharap. Walang maglakas loob na kumuha ng panganib na makatrabaho si Viola Magazine sa kanilang takip. Sino ang maglakas loob? Magreresulta ito sa mga uri ng mga larawan na nakalantad. Sa loob ng ilang araw ng sunod-sunod, ang editor-in-chief ng magazine na si Viola Ziegler ay hindi nang ahas na ipakita ang kanyang mukha. Matapos ang isang hindi kilalang tao na tinawag na mga pulis, lumabas ang pulisya at inaresto si Viola kasama ang litratista. Kapag ang balita ng pangyayaring ito ay kumalat sa online, ang internet ay agad na binahan ng isang alon ng papuri. Pinuri nilang lahat ang pulisya sa kanilang pagsisikap na makuha ng kasamaan. Susunod, oras na upang magpainit para sa mga parangal ng superstar na partido. Matapos ang insidente ng Viola na ito, ang pinakamahusay na nominado ay walang alinlangan na si Harvey Sage. Ang kanyang fan club ay may kakayahang din at nagkaroon ng isang malakas na kapangyarihan ng kanvinang. Ang mga batang idolo na nagdebo sa panahon ng Seine, kasama si Fabian, ay nasa gitna lamang ng pagpaparangal sa kanilang mga kasanayan sa pag-arte at hinirang para sa pinakamahusay na bagong dating. Gayunpaman, si Harvey ay direktang hinirang para sa Best Actor. Malinaw na ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte ay malalim na naaprubahan ng industriya. Ang kabuluhan ay hindi pareho. Ang pinakamahalagang bagay ay wala si Harvey na handang sumuko sa casting couch. Inihatid niya ang isang positibo at maagap na imahe at nakatayo sa maraming mga artista. Ito ay isa sa mga pamantayan sa pagsusuri ng Superstar Awards. Walang garantiya na ang mga hukom ay hindi magiging bias kay Harvey dahil sa pangyayaring ito. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi pinahintulutan ni Nicole si Logan na hilahin ang ilang mga string. Kapag gumastos sila ng pera upang bilhin ang pamagat, ito ay hindi maiiwasang maging isang bagay na kailangang itago sa dilim. Gagawin nitong ayaw ang mga hukom. Kaya, mas mahusay na hayaan ang kalikasan na kumuha ng kurso. Hindi pa rin mawawala si Harvey. Ang kaganapan sa oras na ito ay mahalaga, kaya si Nicole ay naturally na hindi magiging wala. Nakasuot siya ng isang form na umaangkop at magarbong damit. Mukha siyang maislan at maliwanag, at ang kanyang pag-uugali ay cool na may ilang mga pahiwatig ng nakamamatay na lamang. Umupo si Nicole sa kotse, naghihintay na pumasok sa lugar. Maaaring pumasok siya kaagad, ngunit inayo si Harvey na maglakad sa pulang carpet lamang, kaya nais niyang makita ito. Sa gilid, si Clayton ay nakasuot ng marangal na paraan at umakma sa kanyang damit. Tumingin si Clayton sa mga patagilid kay Nicole, na nakatingin sa labas ng bintana. Sa sandaling iyon, medyo naiinggit siya. Huwag kang mabalisa. Ito ay magiging kanyang pagliko sa lalong madaling panahon. Hindi maiwasang magreklamo si Nicole. Alam ng mga tao sa harap kung paano mag-alis. Ano ang punto ng pananatili ng ilang segundo lamang? Ito ay isang bihirang pagkakataon upang maipakita ang kanilang mga sarili, kaya nais nilang i-hug ang lens ng camera ng kaunti. Nagpout si Nicole. Si Clayton ay naging maingat. Tahimik na ngumiti si Clayton. Ngunit sa palagay ko ay wala sa kanila na kasing ganda mo. Ang mata ni Nicole ay twitched. Sa wakas nakuha ni Clayton ang kanyang pansin. Ang tinig ni Clayton ay tulad ng gurgling water, malumanay na dumadaloy sa kanyang puso. Ikaw ang pinakamaganda. Ang puso ni Nicole ay nanginginig ng bahagya, at ang kanyang mga tainga ay walang malay na namula. Ngumiti siya at mabait na tinanggap ang papuri mula sa kanyang puso. Tama ka. Tumalikod si Nicole at patuloy na tumingin sa labas. Si Clayton ay hindi nagsasalita. Ang driver ay nag-drive ng isang bagong MPV, kaya walang nakilala kung sino ang may-ari ng kotse na ito. Nabilang ni Nicole. Malapit na ang pagliko ni Harvey. Ang ilang mga tao ay dahan-daang lumitaw sa labas ng kotse at nakapaligid sa isang bihis na bihis sa gitna. Ano ang masama?
Hinayaan ng tagapag-ayos ni Harvey na ang hitsura ay pang grand finale. Malinaw nilang inanyayahan si Fabian, matagal na. Kabanata 1183. Pag-agaw ng order. Ang isa pang kawani ay sumigaw. Oo, ang mga tao sa kasalukuyan ay talagang snobbish. Pagdating ng oras, maaari ka lamang sumama kay Harvey. Sino ang maglakas loob na pigilan ka? Ang pansin ni Nicole ay iginuhit ng pag-uusap sa labas. Tumalikod siya at nakita si Fabian na papaligiran ng ilang mga miyembro ng kawani. Si Fabian ay bihis pa rin ng boyishly, ngunit ang kanyang ngiti ay medyo pinilit at ang kanyang ekspresyon ay hindi mukhang kaaya-aya. Bumantong hininga si Fabian at ngumiti. Okay lang. Kahit anong bagay o aling order ang makukuha ko. Si Harvey ay napakasikat ngayon, kaya tiyak na magugustuhan ng madla. Sa sandaling siya ay nagsalita, maraming mga kawani ng kawani ang malaki. Tulad niya. Kung hindi para sa kanyang kumpanya ay sinasaydi niyang malinis ang kanyang pangalan, magkakaroon pa siya ng pagkakataon na baguhin ang kanyang kapalaran. Sa kanyang mga pangarap. Eksakto. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kumpanya. Para bang may isang tao sa itaas na pamamahala na nais magpahayagas kanya. Narinig ko ang insidente ng Viola ay dahil din sa taong nais protektahan si Harvey. Nagtataka ako kung sino ang taong iyon. Kumusta ang aming Fabian na mas mababa kay Harvey? Si Fabian ay maganda ang mga rating. Nagtatrabaho siya para sa kanyang fashion, film, at mga mapagkukunan sa telebisyon hanggang sa pagod na siya at kumita ng maraming pera para sa kumpanya. Paano sila masyadong malamig sa kanya ngayon? Tama iyon. Fabian, mamaya, dapat ka lamang pumunta sa huli bilang finale. Mula sa parehong kumpanya tulad ni Harvey, kaya hindi rin siya maglakas loob na gumawa ng isang eksena. Isang chill ang sumabog sa mga mata ni Nicole. Ano ang isang pagkakaisa? Ang chismis na pinag-uusapan nila habang naghihintay silang pumasok ay naririnig ni Nicole. Narinig niya ang bawat solong salita. Sa tabi niya, inabot ni Clayton at pinisil ang kanyang kamay. Ang kanyang tinig ay banayad at nakapapawi sa kanyang mga tainga. Lahat sila ay mga empleyado na kumita ng pera para sa iyo. Huwag kang magagalit. Hindi mo rin isinusulong si Fabian sa nakaraan. Ang mukha ni Nicole ay lumambot ng bahagya. Sumulyap siya muli sa gilid upang tingnan ang mga taong iyon bago lumayo kaunti. Pinagsisisihan ko ito. Bumalik noon, talagang nabulag siya sa batang iyon sa pagiging simple niyang tao. Ang binata na iyon ay mas pamilyar sa hindi sinasabing mga patakaran ng bilog na ito kaysa sa kanya. Ano ang naruroon sa awa? Nagsalita ang driver sa harap. Si Harvey Sage ang magiging susunod sa entablado. Siya ay may paghahanda. Tumahimik si Nicole at agad na nakuhang muli ang pag-iingat. Matapos ang isang sandali ng pag-aalangan, inalis niya ito ang kamay mula sa kamay ni Clayton. Lakad na ako kasama niya. Pumunta ka mag-isa. Pagkatapos, nang hindi hinihintay na yumapekto si Clayton, si Nicole ay itinaas ang kanyang palda at binuksan ang pintuan ng kotse. Si Clayton, na hindi pa rin bumalik sa kanyang katinoan, ay hindi nagsalita. Ang maliwanag na ilaw ay nabubo sa kanyang katawan tulad ng isang halo, na binibigyang diin ang kanyang balat ng puting snow. Siya ay tumingin na ganap na nakamamanghang. Sa sandaling makalabas siya ng kotse, ang maingay na tinig sa paligid niya ay agad na tumahimik. Para bang lahat sila ay nabigla ng kanyang nakasisilaw na kagandahan. Si Fabian at ang mga tauhan sa tabi ng kotse ay partikular na nagulat. Ang mukha ni Fabian ay agad na naging mapatla at glum. Mukha siyang kinakabahan. Ang kanyang panga ay tense, at ang kanyang tingin ay tinged sa gulat. Itinulak siya ng miyembro ng kawani na katabi niya. Magpatuloy ka at maghintay sa tabi. Tutulungan ka naming ihinto ang kawani sa ibang pagkakataon. Kailangan mong magnakaw ng limelight mula kay Harvey. Ang mundo ay tila tumahimik. Ang katawan ni Fabian ay nanigas, at hindi siya naglakas loob na lumipat. Sa sandaling iyon, nakita ni Fabian ang kawalang interes at detachment sa mga mata ni Nicole. Si Fabian ay nanatili sa bilog na ito ng higit sa 10 taon mula nang siya ay bata pa. Matagal niyang natutunan na basahin ang mga saloobin ng mga tao mula sa kanilang wika sa katawan. Noong nakaraan, nang tiningnan siya ni Nicole, ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi natukoy na pagkamangha at pagpapahalaga, at ang lahat ng mabubuting mapagkukunan ay ituturo sa kanya. Hindi ito tulad ng kung paano ito ngayon.
Kabanata 1184. Sino ang pipiliin mo? Miss Stanton. Hindi inaasahan ng kawani na pinag-uusapan nila ang isang kahihiyan na bagay sa tabi ng kotse ni Nicole. Tumingin si Nicole, itinaas ang kanyang palda, at lumakad pasulong. Ang kanyang aura ay walang kapares, at lagi siyang may maliwanag at progresibong sigla. Ang bawat kilusang ginawa niya ay marangal at maganda. Pumunta si Nicole sa naghihintay na lugar ng pulang carpet at nakita si Harvey na nakatayo doon na medyo kinakabahan. Medyo nagulat si Harvey nang makita si Nicole. Miss Stanton, ano ang nagdadala sa iyo dito? Ngumiti si Nicole at lumakad upang tumayo sa tabi niya. Narito ako upang pasayahin ka. Huwag kang kakabahan. Dadalo ka ng maraming mga okasyon tulad nito sa hinaharap. Nagpapasalamat si Harvey at itinuwid ang kanyang kurbatang. Salamat, Miss Stanton. Tiyak na hindi mapipigilan ng kawani sina Nicole at Harvey na pumasok. Pagkatapos ng lahat, silang dalawa ay may kaakit-akit na mga mukha. Marami silang pansin sa sandaling pumunta sila. Ito ay isang kapalaran na ang iba ay hindi makakakuha kahit na humingi sila para dito. Gayunpaman, tulad ng paghihintay nila, isang tao sa likuran nila ang tumakbo habang panteng. Miss Stanton. Si Nicole turned ng bahagyang at nakita si Fabian na nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay isang maliit na pula dahil sa mapuwersang pagtakbo. Kumurap siya. May kailangan ka ba? Mabilis na nagsalita ang mga tauhan sa gilid. Si Mr. Fabian, nakatakdang pumasok pagkatapos ni Ginoong Sage. Maaari kang maghintay ng ilang mga hakbang ng layo. Natatakot siya sa mga tao sa bilog na ito na nagsisikap na kumilos sa sarili at igiit na baguhin ang pagkakasunod-sunod ng hitsura. Minsan, ang ilang mga tao ay walang kahihiyan na lumakad, at siya ay walang kapangyarihan upang pigilan sila. Makakagambala lamang ito sa pagkakasunod-sunod para sa natitirang mga tao. Medyo napahiya si Fabian. Tinikom niya ang kanyang mga labi, tiningnan si Nicole, at pagkatapos ay si Harvey. Pagkatapos, inalis ni Fabian ang kanyang tingin at tumingin kay Nicole. Miss Stanton, mayroon akong isang bagay na nais kong sabihin sa iyo. Binigyan siya ni Nicole ng sobrang malabo ng ngiti. Tatalakayin natin ito kapag may oras tayo mamaya. Hindi ito angkop sa okasyon ngayon. Si Nicole ay wala sa mood na sabihin ang anumang bagay kay Fabian. Wala siyang utang sa kanya. Si Nicole ay naging napakakabutihan sa pamamagitan ng hindi pag-alis ng mga mapagkukunan sa mga kamay ni Fabian. Nasa sa kanya kung maaari ba niyang panatilihin ang mga ito. Ang tingin ni Fabian ay bahagyang nag-flick, at ang kanyang tono ay medyo paos. Hindi ko sana nagawa iyon. Ang mga tao sa tabi ko nagbibiro lang kanina. Kami at si Harvey ay itinuturing na mga matandang magkaibigan, kaya napakasaya ko na siya ay sikat. Nakatayo si Harvey doon nang walang tigil, hindi alam kung ano nangyari ngayon. Ang mga labi ni Nicole ay hubog, ngunit hindi ito mukhang isang ngiti. Magaling iyon. Fabian, dapat mong malaman ito. Gusto mo lamang ang ibibigay ko sa iyo. Kung hindi ko ito ibibigay sa iyo, hindi mo maabot upang kunin ito. Ang mukha ni Fabian ay naputi, ngunit sa ilalim ng maingat na mga mata ni Harvey at ang iba pang kawani sa gilid, siya ay tumango ng masunurin. Alam niya na si Nicole ay nagsisimulang maging discontent sa kanya. Ang kanyang nakaraang serye ng mga aksyon ay nagawa niyang hindi nasisiyahan. Dapat ay napagtanto niya na matagal na. Si Fabian ay hindi dapat maging walang ingat at kinuha ang takip ng magazine ng Viola sa isang kapritsyo. Akala niya okay lang. Kahit na sila ay mga artista mula sa parehong kumpanya, masarap na magkaroon ng isang mapagkompetensyang relasyon. Sa pamamagitan ng pagpili ng slack, maaari niyang mapanatili ang isang mahusay na pakikipagtulungan para sa kumpanya. Bukod, kailangan din niya ng takip na ganyan upang mapalakas ang kanyang katayuan. Sa hindi inaasahan, ang pagbagsak ng magazine ng Viola ay simula pa lamang. Hinimok ng kawani sa gilid. Ginoong Sage, Miss Stanton, ito ang iyong oras. Sa kanyang mga salita, casual na kinuha ni Nicole ang braso ni Harvey. Ang dalawang tao ay tumayo hindi masyadong malapit o masyadong malayo at nagkaroon ng isang napakalakas na pakiramdam ng pagmamayari. Ang mga ito ay napakakaakit-akit sa harap ng kamera. Makikita na ang pagkakasunod-sunod para sa finale ay napakahalaga. Ang lahat ay napapagod na sa aesthetic sa harap, at ang bilis kung saan pinindot nila ang shutter ay pinabagal ng karamihan.
Kabanata 1185. Si Ginoong Sage ay ang kanyang tunay na pag-ibig. Habang ginawa ni Nicole at Harvey ang kanilang hitsura, pareho silang handa upang maakit ang karamihan mga kontrobersya. Nakakuha din sila ng maraming pansin sa online. Napakabilis, sinimulan ng mga mamamahayag ng media ang pag-snap ng mga larawan tulad ng nagalit sila. Pinananatili ni Nicole ang isang disenteng at matikas na ngiti. Sa tabi niya, pinanatili ni Harvey ang isang hindi kapani-paniwalang mababang profile sa kaibahan, na kumikilos tulad ng isang ginoon na ayaw magnakaw ng pansin sa kanya. Ang isang artista ay talagang nagpasya na huwag kunin ang limelight upang alagaan ang isang batang babae. Ang pagkilos na iyon ay talagang nagmamalasakit sa kanya sa publiko. Malinaw na nais ni Nicole at Harvey na sumulong, ngunit paulit-ulit silang tinawag ng mga reporter at host. Ang pulang carpet ng ilang dosenang talampakan ay tumagal ng halos 10 minuto upang maglakad. Ito ay tunay na isang pagkakataon na karapat-dapat na may mainggit. Ang mga larawan at video na na-upload sa internet sa real-time na kaagad ay nagdulot ng isang matinding reaksyon. Ang aking dalawang paboritong tao ay talagang lumitaw ng magkasama. Ang utak ko ay sisabog sa pagpapadala sa kanila. Itigil ang pakikipag-usap tungkol kay Ginoong Ferguson o Ginoong Sloan. Si Harvey Sage ay ang kanyang tunay na pag-ibig. Ang aking Diyosa ay napakaganda. Bagaman mukhang maganda rin si Harvey, ang kanyang pag-uugali ay laging nahuhuli sa likuran. Si Fabian ay ganap na tinanggal. Ang bagong paborito ng Diyosa ay si Harvey Sage. Ang dalawa sa kanila ay napakahusay na naitugma at nakipagtulungan. Mabuhay ang pagkakaibigan. Ang dalawang tao ay mukhang pinipilit nilang magtrabaho ng mas overtime. Hindi man sila nakangiti kapag nakatayo doon, kaya mukhang peking bilang masama. Ha. Ngunit ang cute-cute. Ang damit ng Diyosa ay isang limitadong edisyon na haute couture na damit. Narinig ko na maaari lamang itong bilhin at hindi mahiram. Wala sa mga babaeng kilalang tao ang maaaring manalo laban sa makapangyarihang Pangulong Nicole. Napakasarap maging mayaman. Lumitaw si Fabian sa kanila. Bagaman ang kanyang katanyagan ay hindi maliit, pagkatapos umalis sina Nicole at Harvey, itinuturing itong isang maliit na rurok. Walang naiwan na pansin. Si Nicole at Harvey ay tumayo sa background, nagpalitan ng isang hitsura, at huminga ng isang buntong hininga. Ang dalawa sa kanila ay mukhang kalmado sa ibabaw ng mas maaga, ngunit sa katunayan, labis silang kinakabahan. Sa sandaling lumingon si Nicole, nakita niya si Clayton na nakatayo doon na nakatingin sa kanya na may malalim na tingin. Hindi niya sinasadya na inalis ang kamay na iyon na hawak si Harvey sa tabi niya at ngumiti kay Clayton. Ano ang ginagawa mo dito? Malabo ang mga mata ni Clayton, at ang kanyang tinig ay nagdala ng kalungkutan. Hindi ka makalakad sa akin. Sa palagay mo ba makakapaglakad ako? Mag-isa. Kung ang isang tao na hindi isang artista ay lumakad sa pulang carpet sa kanyang sarili, tatawanan siya. Nakalimutan ni Nicole ang tungkol doon. Iniwan niya siya at pinili si Harvey. Siya ay may kasalanan. Si Nicole ay nakaramdam ng labis na pagkakasala. Habang nagsalita si Clayton, tiningnan niya si Harvey, na nasa tabi ni Nicole. Mabilis na tumanggo si Harvey sa pagbati. Mr. Sloan. Alam ni Clayton kung bakit tinutulungan ni Nicole si Harvey. Alam niya na walang maaaring mangyari sa pagitan ng kanilang dalawa, ngunit kapag pinapanood niya silang lumakad sa pulang carpet, nakaramdam pa rin siya ng hindi kapani-paniwalang galit. Napakahirap na pigilan ang paninibugho sa kanyang puso. Sa ibabaw, si Clayton ay mukhang mainit at matikas. Nagbigay siya ng isang kaaya-ayang pakiramdam tulad ng isang nakapapawi na simoy ng tagsibol. Nag-atubiling sandali si Nicole bago maglakad. Kinuha niya ang inisyatibo upang hawakan ang kamay ni Clayton at ilang beses itong pinalitan. Kung ang tatlo sa amin ay lumakad ng magkasama, nais mong magnanakaw ng aming kulog. Iniisip ng mga tao na binabaliwala mo ang iba. Si Clayton ay nagsasalita. Kaya, ako ang kukuha sa pagitan nyo. Nais ni Harvey na tumawa nang makita niya ang kanyang sitwasyon, ngunit hindi siya naglakas loob, kaya't sinabi niya lamang, pupunta ako doon para kamustahin ang mga tao. Mangyaring humingi ng paumanhin sa inyo, Miss Stanton at Ginoong Sloan. Tumanggo si Nicole. Ang ganitong uri ng okasyon ay natural na isang magandang pagkakataon upang makihalubilo.
Sa pagtingin sa likod ni Harvey, sa wakas ay pinakawalan ni Clayton ang isang huff. Siya ay casual na itinuwid ang kanyang damit at tumingin kay Nicole. Kabanata 1186. Hindrance. Tiningnan ni Clayton si Nicole na may mainit na mata at malapit na lang sabihin ng isang bagay nang hinatak ni Nicole ang kanyang braso at lumakad palayo. Bakit pa tayo kinukuhaan ang mga mamamahayag? Dinala ni Nicole ang kanyang palda at mabilis na lumakad habang nagrereklamo sa isang maliit na tinig. Tumawa si Clayton ngunit wala nang sinabi at sinundan siya sa lugar. Sa loob, maraming tao ang dumating upang uminom kasama niya. Hindi mahalaga kung saan nagpunta si Nicole, madali siyang naging sentro ng pansin. Ang kanyang presensya ay natural ngunit kapansin-pansin. Ito ay hindi isang bagay na ang mga aktres na sadyang ipinakita ang kanilang katayuan at nakipagkompetensya sa bawat isa ay maaaring ihambing. Lahat ay nagbigay kay Nicole ng isang toast. Bago uminom si Clayton sa kanyang ngalan, sinabi lang ni Nicole na hindi siya uminom. Sa gayon, inalis niya ang iba na may isang baso ng juice. Hindi pa ito oras, kaya lahat ay nag-chilling lamang sa loob. Walang napansin na nakarating na si Dominic Young sa harap. Miss Stanton. Si Dominic ay isang malaking pagbaril sa industriya ng libangan. Gayunpaman, mula nang napagtanto niya na nasaktan niya si Nicole, nanginginig siya na parang siya ay nakatapak sa manipis na yelo. Tumawag sa kanya si Kai kagabi, kalahati sa jest at babala. Malinaw na ang ibig niyang sabihin. Kung ayaw ni Dominic na magpatuloy sa Falcon Entertainment, maaari siyang umalis at mag-set up ng kanyang negosyo sa labas. Ang pagsisimula ng kanyang sariling negosyo ay magiging madali, ngunit nakuha niya ang lahat ng kanyang mga kontak mula kay Kai. Kung umalis si Dominic, dahil sa pagsasaalang-alang para sa reputasyon ni Kai, ang lahat ay titigil sa pagtatrabaho kay Dominic. Pagkatapos, ang halaga ng pangalang, Dominic Young, sa industriya ay mababawasan ng malaki. Alam ni Dominic na siya lamang ang mananatiling isang malaking pagbaril kung magpapatuloy siyang manatili sa Falcon Entertainment. Sa sandaling umalis siya, hindi na magkakaroon ng isang lugar sa bilog para sa kanya. Isang pagsabog ng takot ang tumama sa kanya. Kailangan niyang gawin ang inisyatibo upang aminin ang kanyang pagkakamali kay Nicole. Kahit na kinailangan niyang lumuhad, gusto niya. Alam ni Clayton na ayaw ni Nicole na makita si Dominic. Tulad ng malapit na tumayo si Clayton sa harap ni Nicole, marahan siyang nag-sneak. Pangulong Young. Sa wakas ay handa kang ipakita ang iyong mukha. Ang mukha ni Dominic ay naging pula at puti. Ngumiti siya. Miss Stanton, ang iyong talento sa relasyon sa publiko ay talagang hindi magkatugma ng hindi mabilang na mga propesyonal. Ito ay tunay na kahanga-hanga. Iyon ang katotohanan. Sa isang tagalabas, ang lahat ng mga pagbabalik ni Harvey ay maaaring magkasabay. Gayunpaman, alam ni Dominic sa kanyang puso na lahat ng ito ay binalak ni Nicole. Kung pumasok si Nicole sa industriya ng libangan, walang magiging tugma niya. Ang malamig na mata ni Nicole ay sumulyap sa kanya. Ang kanyang tono ay hindi magalang tulad ng dati. Ito ay isang maliit na mas mahusay kaysa sa iyo, kahit papaano. Dapat talaga akong magpasalamat sa iyo na hindi maging isang hadlang sa kritikal na sandali. Ito ay pampublikong kahihiyan. Bagaman nakakahiya ito, nadama ni Dominic na maaari pa rin niyang madala ito. Mas matakot pa siya kung hindi ipinakita ni Nicole ang kanyang mataas at makapangyarihang pag-uugali. Bukod dito, ang tawag sa telepono ni Kai ay malinaw na malinaw. Nasa paligid man o wala si Kai, gaganapin ni Nicole ang lahat ng kanyang awtoridad sa Falcon Entertainment. Kahit na gumawa ng isang bagay tulad ng pag-sign sa kanyang pangalan sa lugar at paghahatid ng lahat sa kanya ay maaaring gawin sa loob lamang ng ilang minuto. Ngumiti si Dominic. Talagang tama ka, Miss Stanton. Ako talaga ay walang pag-iisip sa bagay na ito. Sa oras na iyon, hinayaan ko lamang na kunin ni Fabian ang rap na isinasaalang-alang na ang aming relasyon ay maipasa. Sino ang nakakaalam na ang litratista at bayola ay magiging hindi etikal? Sa kabutihang palad, ang bagay na ito ay nakalantad ng maaga. Kung hindi man, makakasama rin si Fabian. Kung natapos ito na nagdudulot ng problema sa reputasyon ng kumpanya, papatayin ako ni Kai. Nabanggit niya si Kai upang ipakita sa kanya ni Nicole ang awa sa paggalang kay Kai. Nakita ni Nicole sa pamamagitan ng kanyang mga saloobin at ngumiti ng malamig. Ginoong Young,
Mahusay ka sa pag-amin ng iyong mga pagkakamali, ngunit masyadong napapansin ka. Kabanata 1187. Can't do without you. Hindi pinansin ni Nicole ang reputasyon ni Dominic. Ang galit sa kanyang puso ay hindi pa hamupa. Ang reputasyon ni Harvey ay halos na smeared hanggang sa hindi na bumalik, ngunit hindi lamang sinabi ni Dominic o gumawa ng anuman, gumawa pa siya ng isang pribadong pag-areglo kasama si Viola. Paano ito umiikot? Hindi ako interesado na maging isang sticker tungkol sa hindi sinasabing mga patakaran, ngunit sinabi ko na sa iyo kung ano ang ibig sabihin ni Harvey Sage sa Stanton Corporation. Hindi mo ito sineseryoso at halos ipinadala si Harvey sa isang landas na walang pagbabalik. Napag-usapan ko ang pangyayaring ito. Nagyelo si Dominic. Kahit na ang kanyang ekspresyon ay hindi kasiya siya, maaari lamang siyang ngumiti ng masigla. Salamat sa iyong kabutihang loob, Miss Stanton. Sa gilid, tumawa si Clayton at pinagaan ang kapaligiran. Nicole, huwag takutin si Mr. Young. Hindi iyon ang sinabi mo ngayon. Si Dominic subconsciously ay tumingin sa kanya. Sinulyapan ni Clayton si Nicole at nakipag-usap ng may ngiti. Ginoong Young, huwag masyadong seryosohin si Nicole. Sinabi lang niya sa akin sa privado bago kami dumating dito na hindi namin masisisi ka. Nakita mo ang mas malaking larawan at kumilos para sa kabutihan ng kumpanya. Lahat ng nasa bilog na ito ay may isang trick o dalawa. Si Nicole ay isang tagalabas sa industriya ng libangan at hindi mo alam ang mga patakaran. Nag-scrooge siya ng mga bagay sa isang kapritsyo, ngunit sapat na ang kanyang mga saloobin. Sa mga salitang iyon, ang ekspresyon ni Dominic ay bumalik sa normal. Ang tono ni Clayton ay panunukso, ngunit ang kanyang tingin ay napakataus-puso nang siya ay nagsalita. Ginawa nitong naniniwala ang mga tao na ang sinabi niya ay totoo. Nang marinig ni Dominic ang mga salita ni Clayton, nagbuntong hininga siya at tiningnan si Nicole ng may ngiti. Alam ko na ikaw ay isang mataas na punong guro na tao, si Miss Stanton. Huwag mag-alala, tiyak na makinig ako ng babalang ito at linisin ang kumpanya. Tiyakin kung makakabili ka ng ilang higit pang mga yate sa pagtatapos ng taong ito. Si Nicole ay gamulong sa kanyang mga mata nang walang pagsasalita kay Dominic. Ang bagay na hiniling niya kay Kai na bumili ng isang yate ay hindi inaasahang kumalat sa publiko. Maliwanag na ngumiti si Dominic. Ang kanyang mga mata nang tiningnan niya si Clayton ay naging mas kanais-nais. Ibinagsak ni Nicole ang kanyang tasa at binigyan siya ng isang malabong hitsura. Ginoong Young, umaasa din ako na makakakuha ka ng malinis na pera sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, hindi magagawa ng kumpanya nang wala ka. Ang kanyang mga salita ay nagpapasigla, na naging maayos ang puso ni Dominic. Kung si Dominic ay maaari pa ring manatili sa Falcon Entertainment, nangangahulugan ito na nakuha niya ng labis ang sagabal na ito. Ang isang kawani ng kawani sa lugar ay inihayag na maaari silang pumasok ngayon. Ang pansin ni Nicole ay iginuhit doon, at hinailan niya si Clayton. Tumanggo si Clayton kay Dominic, pagkatapos ay sumunod kay Nicole. Over na may walang magawa ng ngiti. Sumandal si Nicole kay Clayton at nagsalita sa isang mababang tinig. Bakit mo sinabi sa kanya? Hindi ko magagawa ang maghanap ng sinuman upang palitan siya ng ilang sandali pa rin. Pinakawalan ni Clayton ang isang mababang at walang magawa na chuckle. Miss Stanton, tumayo ka sa tuktok ng napakatagal na nakalimutan mo ang pinakapangunahing aspeto ng mga relasyon sa lugar ng trabaho ay pasasalamat. Kung panatilihin mo siya, kailangan mong pasalamatan siya sa iyong kabaitan. Ibinaba ng dalawa ang kanilang mga tinig upang walang makarinig sa kanilang sinabi. Sa mga tagalabas, mukhang isang bulong lamang ang ilang bulong. Isang taong may talento at isang magandang kababaihan. Napakagandang eksena. Tinikom ni Nicole ang labi. Wala siyang pakialam sa mga saloobin ni Dominic. Kung ginawa iyon ni Dominic sa Stanton Corporation, sasabihin niya sa kanya na ipack ang kanyang mga bag at lumabas. Gayunpaman, ito ay sa Falcon Entertainment. Si Dominic ay laging may magandang relasyon kay Kai. Kung umalis si Dominic, hindi nila mahahanap ang sinuman sa kumpanya upang palitan siya. Kaya, hindi balak ni Nicole na sunugin si Dominic. Gusto lang niyang masira siya at makuha ito. Sa anumang kaso, ayaw lang niya siyang makakuha ng kasiyahan. Sinabi ni Clayton, ngunit okay lang. Maaari kang manatiling ganito. Naisip niya ito bago magsalita ng dahan-dahan.
Kabanata 1188. Kinakabahan. Nagulat ang ulo ni Nicole. Ang mainit at nakapapawi na samyo ng katawan ni Clayton ay drilled sa kanyang puso. Subconsciously siya ay naging masungit. Bakit? Mabilis siyang nagtanong. Nag-shock si Clayton. Malinaw at kaaya-aya ang boses niya. Sapagkat ang isang prinsesa ay dapat palaging mataas at makapangyarihan. Hindi na kailangan ni Nicole na yumuko o makompromiso. Kahit na ang kanyang maliit na pag-uugali ay hindi matikas, nadama ni Clayton na parang kaibig-ibig. Ang kanyang tinig ay mababa at malalim, pagbabarena sa mga tainga ni Nicole at ginagawa siyang bahagyang natigilan. Ang mga tip ng kanyang mga tainga ay naging pula. Hindi niya naintindihan ang paraan ng mga bagay na nagawa sa lugar ng trabaho. Ginawa rin niya ito mula sa ilalim ng kaunti. Gayunpaman, pagkatapos ng paglaki sa isang kapaligiran tulad ng pamilyang Stanton, mayroong isang likas na pagmamataas na hindi niya maitago o tama. Pinigilan ito ni Nicole sa loob ng 3 taon na kasama niya si Eric, at wala siyang magandang oras. Matapos ang diborsyo, pinakawalan ni Nicole. Sa moment na iyon, ang kanyang puso ay hindi maipaliwanag ng lumambot nang sinabi iyon ni Clayton. Hindi napansin ni Clayton ang kanyang pagbabago sa pag-uugali at pinasok ang lugar sa kanyang mga bisig. Ang mga upuan sa hilera sa harap ay para sa mga artista, at narito rin kung saan mayroong pinakamaraming kamera. Ang kanilang mga upuan ay nasa ikalawang palapag. Ang anggulo ay mahusay, at ang kapaligiran ay hindi kasing matindi tulad ng sa ibaba, na napapaligiran ng mga kamera. Umupo sina Nicole at Clayton. Mula sa kanilang mga upuan, ito ay sapat lamang upang makita ang host sa entablado at ang makapal na nakapak na cast na nakaupo sa ibaba. Halos 2/3 ng industriya ng libangan ay dumating. Malinaw na ang seremonya ng mga parangal na ito ay grand at formal. Si Harvey ay kasalukuyang napakapopular, kaya ang kanyang upuan ay nakaayos sa mga unang ilang mga hilera. Umupo siya kasama si Fabian. Huminga ng malalim si Nicole at tumingin ng inaasahan. Sumimangot si Clayton, ibinuhos siya ng isang baso ng juice, at ibinigay ito. Bakit ka kinakabahan? Sinabi ni Nicole, syempre, kinakabahan ako. Ibinuhos ko ang aking puso at kaluluwa kay Harvey. Nag-atubiling sandali si Clayton bago magtanong sa sorpresa, hindi mo sinuhulan ang mga tagapag-ayos. Hindi nagsalita si Nicole. Syempre hindi. Tumingin si Nicole sa kanya ng blanko at nakasimangot. Sa palagay mo ba talaga ako ang uri ng tao? Kahit na siya ay malakas, hindi niya kukunin ang panganib na hamanin ang etika. Bagaman mag-shoot up si Harvey sa katanyagan kung nanalo siya ng pinakamahusay na aktor, mas masahol pa ito para sa kanya kung ang balita na hinailan niya ang mga string ay nakalantad. Agad na isinara ni Clayton ang kanyang bibig at choked. Matapos mabawi ang kanyang pag-iingat, nilinis niya ang kanyang lalamunan at nakuhang muli ang kanyang pagpapahayag. Hindi, nag-usisa lang ako. Hindi ka interesado kay Harvey na nanalo ng Best Actor Award. Isa rin siya sa mga nominado. Hindi ba magiging mas ligtas kung gumawa ka ng isang deal ng pribado? Nagpanggap si Nicole na magalit at tumingin sa malayo, hindi siya pinapansin. Ang malinis at maginoong Clayton Sloan ay talagang pinaghihinalaang siya ng lihim na paghila ng mga string. Posible na ang iba ay maaaring mag-isip din. Sa kasong iyon, ginawa ni Nicole ang tamang bagay sa pamamagitan ng hindi pagpapalm sa isang tao na hilahin ang mga string. Nang makita ni Clayton na tahimik at nabigo si Nicole, naisip niya na galit siya dahil sinabi niya ang maling bagay. Ang mga kawani ng kawani sa lugar ay sumusubok sa kagamitan, at ang musika ay bingi. Hinatak ni Clayton ang damit. Galit ka ba? Si Nicole ay nalubog sa kanyang sariling mundo, malalim sa pagmumuni-muni, kaya hindi niya napansin ang lalaki sa tabi niya. Nakita ni Clayton na nanatili siyang silent at naisip na talagang galit siya. Malumanay siyang sumandal, malapit sa kanya. Ang kanyang malinaw na tinig ay tunog ng kaibig-ibig. Sa palagay ko ikaw ay isang tao na hindi alam kung paano magkakaiba sa pagitan ng publiko at pribadong gawain. Ilang oras na ang nakalilipas, sinamahan mo ako upang maunawaan ang bilog na ito. Ang bawat isa sa kanila ay may kapital sa likuran nila na kumakatawan sa kanilang mga interes. Ang Harvey ay natural na kumakatawan sa iyo. Kung ang iba ay maaaring itulak ang kanilang mga tao, ano ang malaking pakikitungo kung itulak mo si Harvey up? Kabanata 1189.
Siya ang focal point. Ang mga salita ni Clayton ay bumagsak sa mga tainga ni Nicole tulad ng mga ants, ngunit agad niyang naintindihan ang ibig niyang sabihin. Tama siya. Dahil lamang sa pagsunod niya sa mga patakaran ay hindi nangangahulugang ginawa din ng iba. Kinurot ni Nicole ang kanyang mga browser at tumingin sa gilid, nag-aalangan na magsalita. Tanong ni Clayton, ano ang mali? Bakit hindi mo sinabi kanina? Umungol si Nicole, ngunit malinaw na narinig siya ni Clayton. Pinakawalan niya ang isang mababang chuckle ngunit mabilis na pinigilan. Sino ang nakakaalam na ang aming Miss Stanton ay napakahusay? Bagaman hindi alam ni Clayton ang tungkol sa industriya ng libangan sa Medianya, siya ay napapanahong pagkatapos ng mahabang panahon sa mundo ng negosyo. Alam niya na kapag ang isang tao ay umabot sa isang tiyak na posisyon, ang ilang mga bagay na hindi maaaring disimulado sa mga mata ng iba ay hindi makakasama kapag tapos na. Bagaman hindi niya gusto ito, kung ang paggawa nito ay maaaring makinabang ang interes ng iba pang mga aspeto, gagawin niya ito. Kaya, nagulat siya na wala namang ginawa si Nicole. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, may katuturan ito. Kung si Kai ay nasa paligid, aalagaan niya ito para sa kanya. Nauunawaan na pansamantalang napabayan ito ni Nicole. Ang mga browser ni Nicole ay natatakpan sa kalungkutan. Inabot ni Clayton at pinisil ang kanyang kamay, nagsasalita ng isang ngiti. Okay lang. Ang ilan pang minuto ay lumakad ka na sa pulang carpet sa kanya ay sapat na para sa kanya upang maging focus ng kaganapan ngayon. Nanalo na siya. Tumahimik si Nicole bago ngumiti. Tama iyon. Anyway, dahil ito ay naging ganito, hayaan na lang natin ang kalikasan na gawin ang kurso nito. Lihim na nagbuntong hininga si Clayton nang makita niya ang kanyang kalooban para sa mas mahusay. Gayunpaman, ang kanyang pagkakahawak sa kanyang kamay ay hindi kailanman lumuwag. Mula sa tagiliran, ang dalawang tao na nakaupo at tumatawa na magkasama ay talagang mukhang isang mag-asawa. Si Nicole ay maliwanag at maganda, at si Clayton ay banayad at marangal. Mukha silang angkop para sa bawat isa. Lihim na nagbuntong hininga ang lahat. Kung nakita ni Eric Ferguson ang eksenang ito, magiging sanhi ito ng isa pang madugong bagyo. Tumingin sila sa pangunahing upuan. Kahit na hindi dumating si Eric, walang nangahas na umupo doon. Kamakailan lamang, si Eric ay dumalo sa mas kaunting mga pampublikong kaganapan. Ito ay malamang dahil ang lihim na pag-iibigan ni Nicole ay masyadong mataas na profile. Bagaman hindi ito inamin ni Nicole sa publiko, hindi rin niya ito tinanggihan. Makikita na talagang hinawakan ni Clayton Sloan ang kanyang puso. Sinabi ni Clayton na something na ginawa ni Nicole na tumalikod at tumawa. Ang kanyang ngiti ay maliwanag at mainit-init, na natigilan sa mga nakakita sa kanya. Bago magreaksyon ang karamihan, narinig nila ang host sa entablado ay nagsisimulang magbigkas ng kanyang pagsasalita, at ang kanilang pansin ay sa wakas ay inilipat sa pangunahing kaganapan sa ibaba. Para sa mga parangal ngayong gabi, espesyal na inanyayahan namin ang nangungunang 20 artista na may pinakamataas na ranggo ng katanyagan sa online upang gumanap para sa lahat. Mangyaring mag-enjoy. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser at agad na tumingin upang makita. Lahat ng isang biglaang, ang mga ilaw sa buong dim. Tumahimik ang lugar. Pagkaraan ng 3 segundo. Bigla, ang isang anino ay nagsimulang lumipat sa paligid ng entablado, at 2 hilera ng mga puting lampara ng fog ay biglang naiilawan. Sa sandaling ito ay naiilawan, may lumitaw sa yugto, kasama ang mga kumikislap na ilaw. Ang kanyang mga hakbang ay lumipat sa ritmo ng parehas habang ang mga ilaw ay naiilawan. Ito ay tulad ng sa walang hanggan na universo, tanging ang figure ng taong iyon sa entablado ang makikita sa kadiliman. Ito ay Fabian. Si Fabian ay isang kinatawan ng pinakasikat na mga bagong dating. Ang kanyang persona ay palaging naging positibo at aktibo. Nagustuhan din siya ng maraming mga nakatatanda, madla, at mga tagahanga dahil sa kanyang mapagpakumbabang pag-uugali. Sa kanya bilang pambungad na modelo, agad niyang pinansin ang init sa lugar. Si Fabian ay nagsuot ng pinakabagong mga nakaistilong suit at lumakad sa unahan na may dalisay na pakiramdam ng pagiging kabataan. Habang naglalakad siya sa harap, tila sumulyap siya paitaas at nakita si Nicole. Kabanata 1190. Oh, abs. Dahil sa kalidad ng kabataan na ito sa Fabian,
Maraming tao ang nagnanais na lumapit sa kanya para sa mga pelikulang kinasasangkutan ng kabataan. Nang maglakad si Fabian sa gitna, ang mga ilaw sa likuran niya ay dumating at bumagsak ng paisa-isa, at isang pangalawa at pangatlong tao ay lumitaw ng sunod-sunod. Pagkatapos, mas maraming mga tao ang lumitaw, at ang madla ay malakas na nagpalakpakan. Lahat sila ay mga lalaki na artista. Ang mga babaeng artista ay malamang na pumunta sa entablado ng hiwalay. Tunay na sila ang nangungunang 20 sa katanyagan na pinili ng mga boto ng fan. Sure na sapat, ang mga tao sa entablado ay lahat ng pamilyar na mga kakilala sa bilog at sa mga paksa ng trending. Lahat sila ay may isang bagay sa karaniwan. Lahat sila ay gwapo. Lihim na nagulat si Nicole habang pinapanood niya, ngunit maraming mga bigwag sa industriya, kaya hindi talaga ito ang lugar na mawala ang kanyang pag-iingat. Sa gayon, mahinahon siyang nanonood ng isang kumikislap na titig na banayad na kulot sa mga sulok ng kanyang mga labi. Patuloy na binibigyang pansin ni Clayton si Nicole sa tabi niya. Bigla siyang nakaramdam ng pagkabalisa nang makita niya siyang nakatitig sa walang pag-iimbot. Sinulyapan niya ang mga tao sa ibaba. Lahat sila ay mukhang pareho. Kailangan ba niyang magmukhang nabighani? Ang mga labi ni Clayton ay pinindot sa isang tuwid na linya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakaramdam ng isang maliit na mainit-init, kaya't pinakawalan niya ang kwelyo ng kanyang shirt. Tumingin siya ng bahagyang pinigilan. Hindi napansin ni Nicole na si Clayton ay kumikilos na kakaiba. Inilagay niya ang isang kamay sa rehas sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at umaasa. Sa lahat ng mga pamilyar na artista na ito, ang mga gawaing gawa sa modelo ay talagang kahanga-hanga. Mukha siyang nakalulugod sa mata. Hindi lang sila doon upang ipakita ang kanilang mga damit. Ang bawat tao ay may ibang estilo, mula sa kanilang mga sombrero at salaming pang-araw hanggang sa kanilang mga scarves. Walang pagkapagod sa aesthetic. Ang unang dosenang mga tao ay lumakad ng paisa-isa, at lumabas ang mga ilaw pagkatapos na lumakad ang huling tao. Ang silid ay nahulog muli sa katahimikan. Ang susunod na segundo, lumabas ang huling tao. Biglang dumating muli ang mga ilaw, marahil ng ilang mga degree na mas maliwanag kaysa sa nauna. Habang tumama ang bulag na ilaw sa kanyang katawan, lumakad si Harvey Sage sa isang casual na sangkap. Ang pinakakapansin-pansin na bagay ay ang kanyang shirt ay nabutton na maluwag lamang, na inilalantad ang halos kalahati ng kanyang dibdib pati na rin ang malabong walungpak. Siya ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala dasyang at mukhang mas ligaw at hindi totoo kaysa sa dosenang o kaya ang mga tao kanina. Ang moment na lumakad siya, ang mga hiyawan sa lugar ay agad na umakyat sa isang oktaba. Ang mga babaeng kilalang tao sa lugar ay hindi hinangaan ang kanyang natatanging kagandahan, at ang mga lalaki na artista ay ngumiti lamang ng walang sinasabi, pagkakaroon ng halo-halong damdamin tungkol dito. Ang mga babaeng artista ay hindi lamang ang maglalaban para sa kagandahan sa mga ganitong okasyon. Malinaw din ito sa bilog ng mga artista ng lalaki, ngunit dahil wala silang napili sa kanilang kasuotan, karamihan sa kanila ay nagpakita lamang ng pagsusuot ng naaangkop at disenteng demanda. Kaya, ang mga lalaki na artista ay maaaring umasa lamang sa kanilang mga mukha at tagahanga upang tumayo sa bilog. Ang hitsura ng unang batch ng mga tao ay kumakatawan sa kasalukuyang mga ranggo ng katanyagan sa bilog. Ang hitsura ni Harvey sa dulo ay ang finale, ang lakas, at ang focus. Ang mga kasanayan sa pag-arte ni Harvey ay kapansin-pansin at lubos na na-acclaim. Bagaman mayroong isang napakalaking kontrobersya tungkol sa kanya, pagkatapos ng whitewashing kamakailan, tila nagdadala siya ng isang uri ng katamtaman at introvert na kalikasan na hindi katulad ni Clayton. Ang kahinhinan sa mga buto ni Harvey ay tila isang uri ng katigasan ng mababang profile. Ang katigasan na iyon ay nagmula sa paglaban at pag-aatubili. Nang makita ni Nicole si Harvey, ang kanyang mga mata ay naiilawan ng ilang sandali, at siya ay nagpalakpakan kasama ang mga tao sa ibaba. Para bang nakakita siya ng isang palayok na ginto. Ang taong isinulong niya sa kanyang sariling mga kamay sa wakas ay nakakuha ng isang uri ng pagkilala ngayon. Kaya, hindi pinigilan ni Nicole ang lahat kapag nagpalakpakan. Sumigaw pa siya kasama ang mga tao sa ibaba. Ang nakapalibot na malalaking pagshot ay hindi nagsasalita. Kabanata 1191. May kakayahang. Lahat ay tumingin sa bawat isa at hindi sinasadya na nagsimulang pumalakpak din.
Gayunpaman, nag-atubili sila kung kailan sumisigaw kasama si Nicole. Hindi ito masyadong angkop. Sa gilid, ang mukha ni Clayton ay bahagyang madilim habang pinaikit niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang mga tao sa ibaba. Tumayo si Harvey sa entablado at yumuko. Lahat ay masigasig. Ang kanyang katanyagan ay malamang na ang pinakamataas. Kung hindi siya magiging finale para sa gayong engranding pasukan. Si Clayton ay tumingin sa mga patagilid sa napakatalino ng ngiti ni Nicole. Paano ay piercing? Talagang hindi niya mapigilan at maabot ang kamay ni Nicole na pilitin, pinigilan siya mula sa pagpalakpak. Ang paninibugho na iyon sa kanyang puso ay bumagsak. Tumingin si Nicole kay Clayton at kumurap. Ang ngiti niya ay maliwanag pa rin sa kanyang mukha. Ano ang mali? Pinisil ni Clayton ang kanyang palad. Natatakot ako na masaktan ang kamay mo sa pagpalakpak ng husto. Nais ni Nicole na magpatuloy sa pag-uploading at sinubukan na hilahin ang kanyang kamay, ngunit hindi niya magawa. Tumawa siya at mamulong ng misteryoso, hindi ito nasaktan. Si Harvey ang huling lumabas. Iniisip mo ba ang mga hukom ay sinasadyang inayos para dito? Nag-joke si Clayton. Siya ay may isang mahusay na imahinasyon. Ang isang tanyag na pasukan na tulad nito ay talagang magiging sanhi ng mga tao na walang katapusan. Gayunpaman, ayon sa hula ni Clayton, ito ay upang masiyahan ang kawalang saysay ng mga tagahanga. Ito ay isang maliit na kabayaran para sa kabiguan ni Harvey. Sa madaling salita, maaaring mawala talaga ni Harvey, ang pinakamahusay na award ng aktor sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, nang makita ni Clayton ang umaasang titig ni Nicole, hindi niya talaga maipahayag ang kanyang haka-haka dahil baka mali siya. Sinabi ni Clayton, huwag masyadong isipin ang tungkol dito. Si Fabian ang pagbubukas at si Harvey ang finale. Pareho silang mula sa Falcon Entertainment. Kailangan kong aminin na si Ginoong Yang ay talagang may kakayahang. Nagsasanay na ngayon si Kai sa ibang bansa. Kung hindi para sa mga pagsisikap ni Dominic, maaaring hindi mailagay ng mga tao dito ang dalawang artista ng Falcon Entertainment sa pinakatanyag na posisyon. Tumanggo si Nicole. Si Dominic ay napakamatalino sa mga bagay na walang kabuluhan, ngunit mayroon din siyang tunay na kasanayan. Kung hindi, paano ang aking ikatlong kapatid na magtiwala sa kanya ng labis? Ang host ay dumating sa entablado, nagsabi ng ilang mga salita, at sinimulan ang mga parangal na seremonya. Ang proseso ay medyo nakakainis ngunit kapanapanabik. Sa opinyon ni Nicole, ang ilan sa mga taong nanalo ng mga parangal ay hindi karapat-dapat sa kanila ayon sa kanilang mga kakayahan. Bulag ba ang panel ng mga hukom? Matiyagang naghintay si Nicole para sa pinakamahusay na kategorya ng aktor. 6 na tao ang hinirang. Matapos ipakita ang 6 na maikling clip, malinaw na 3 sa kanila ay runner-up lamang. Kahit na ang pag-arte ay mabuti at ang script ay hindi masama, ang kanilang mga mukha ay hindi kaakit-akit, kaya ang mga tagahanga ay hindi bumili sa kanila. Ang iba pang 3 ay si Harvey Sage, isang nakatatandang artista sa bilog, at isang tanyag na tao na may malaking online na sumusunod. Malinaw na ang tanyag na tao ay hinirang lamang dahil hinailan niya ng lihim ang ilang mga string. Kahit na sa maikling clip kanina, ang kanyang pag-arte ay awkward, at natagod siya sa kanyang mga linya. Ito ay simpleng pag-smear ng kanyang sariling pangalan sa halip. Nagtataka si Nicole kung ang clip ay nai-broadcast upang mag-nominate o mangotsa sa kanya. Napanood niya ng may interes at hindi maiwasang tumawa ng malakas. Nakita rin ni Clayton ang katotohanan at ang kanyang utak ay dumura. Naisip na niya kung sino ang mananalo sa award. Ngumiti siya. Ano ang tinatawanan mo? Itinaas ni Nicole ang kanyang baba at itinuro sa ibaba. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring isang senior artista sa mga nominado, kaya ang katayuan ni Harvey ay itataas kapag siya ay tumayo roon. Kung si Harvey ay kasama ang Lothario na iyon, ang kaganapang ito ay magiging isang biro. Lothario. Itinaas ni Clayton ang kanyang mga browser at narinig ang panunuya para sa tanyag na tao sa kanyang tinig. Tahimik ang kanyang mga labi. Sa kanyang mataas at makapangyarihang pag-uugali, marahil ay hindi man niya na-remember ang pangalan ng lalaki, di ba? Kabanata 1192. Nakakita. Sinabi ni Clayton, sa palagay mo ba ang pagtanggap ng mga parangal ay isang buod lamang at seremonya ng komendasyon? Ito ay isa pang promosyon sa pamumuhunan.
Ang mga tagapag-ayos ay hindi nais na higit pa napalitan ang lahat ng mga nominado sa mga kilalang tao na may malaking pagsunod, ngunit kung gagawin nila iyon, ang lahat ay titingnan sa kanila tulad ng nanunood sila ng isang malayo. Iyon ang dahilan kung bakit may mga tao mula sa pag-arte ng bilog dito. Sinulyapan siya ni Nicole. Medyo may kaalaman ka. Lahat ng ito ay salamat sa iyo. Talagang pinag-aralan ni Clayton ang industriya ng libangan ilang araw na ang nakakaraan upang makalapit sa kanya. Gayunpaman, ang panganib ay masyadong mahusay. Ito ay kahit na riskier kaysa sa stock market. Kung may iskandalo ng isang pagkalat ng tanyag na tao, ang kabisera sa likod nila ay tiyak na may impluwensyahan. Gayunpaman, ang mga tao ay mga nilalang na may emosyon, at naghanap sila ng kasiyahan. Paano sila magiging matatag bilang isang produkto? Bukod dito, ang bilog na ito ay masyadong marumi. Sa sandaling ipinahiwatig ni Clayton na nais niyang mamuhunan, sinimulan ng mga tao na itapon ang lahat ng mga kababaihan sa kanya. Nakakainis lang. Kaya, sumuko si Clayton sa pamumuhunan sa industriya ng libangan. Gayunpaman, hindi niya kailanman binanggit ang alinman sa ito kay Nicole dati, takot na mapulang ang kanyang mga tainga. Ang panauhin ng karangalan ay nagsimulang ipahayag ang nagwagi para sa Best Actor Award, at ang musika ay nagbago din sa isang drum roll. Ang drum beat ay kaina-hinala at hypnotic. Ang award para sa pinakamahusay na aktor ay pupunta sa Joseph Valencia. Nabigla ang buong madla. Lahat ay tumingin sa isa't isa. Ang palakpakan ay nagsimula lamang sa ilalim ng prompt ng host, ngunit ang mga aktor na may ilang katanyagan sa bilog ay nakaupo doon nang hindi gumagalaw. Habang nakaupo sila doon, maraming tao ang nakakarinig lamang ng pangalang, Joseph Valencia, sa kauna-unahang pagkakataon. Pinakamahusay na artista. Ito ay ganap na katawa-tawa. Si Joseph Valencia ay ang tanyag na tao na kumilos sa maikling pelikula at hindi rin may hatid ang kanyang mga linya. Tinalo niya ang dalawang pinakamainit na kakompetensya, isang kumikilos na veterano at Harvey Sage, upang manalo ng award para sa Best Actor. Ang ekspresyon ni Nicole ay naging komplikado at nanigas sa ilang sandali na parang napipilitan siyang kumain ng isang bibig ng madulush na cake at wala na siyang iwaksi. Umupo siya sa kanyang upuan, ngunit mukhang hindi siya makaya upang magpatuloy sa pag-upo ng mas mahaba. Tinapik ni Clayton ang kanyang kamay at pinapaginhawa ang kanyang emosyon. Huwag magmadali. Dahil ito ay dumating sa puntong ito, kahit papaano ay magtatapos sa panonood bago ka umalis. Nginatngat ni Nicole ang kanyang ngipin. Kung ito ang aking bahay, masasaktan ko ang lugar na ito. Ito ay dapat na maging isang wastong seremonya ng mga parangal, ngunit natapos lamang ito sa paggawa ng kanyang pakiramdam. Ngumiti rin ang mga aktor sa ibaba ngunit wala ring sinabi. Kapag kinukunan ng mga kamera ang mga tao sa ibaba, ang mga micro-expression ng lahat ay bahagyang kakaiba ngunit nakakagulat na uniforme. Sa ilalim ng kalat-kalat na palakpakan, sumunod ang susunod na item. Si Clayton ay nakaupo doon ng walang tigil, nanunood ng palabas. Lahat ay napunta ayon sa kung paano ito naisip ni Clayton. Ang mamumuhunan sa likod ni Joseph ay dapat na nais niyang maging tanyag. Nagtataka si Clayton kung sino ang tao. Marami sa mga bigwag sa mundo ng negosyo sa tabi niya ay nakangiti ng may kahulugan. Iyon si Joseph Valencia. Oh. Aling kumpanya siya? Sino ang nakakaalam? Ang aking anak na babae ay tila gusto niya. Akala ko siya ay isang babae sa una. Hahaha, mukhang ang alon ng init na ito ay medyo malakas. Ito ay mas mahusay kaysa sa paggastos ng pera. Naupo si Nicole doon, tahimik na nakatingin na malamig. Sa malaking screen, nang lumusot ang camera kay Harvey, napangiti siya ng disente. Nagkaroon ng pagtitiis sa kanyang kahinhinan at isang malabong pagkabigo sa mga sulok ng kanyang mga labi. Si Harvey lang ang nangyari na nakaupo sa tabi ng veterano na aktor na hinirang sa kanya. Ang aktor ay tila may kamalayan kay Harvey. Ang pagkabigo at inabot ang likuran ng kamay ni Harvey. Parang siya ay nag-aalsa kay Harvey. Sa wakas natapos ang seremonya. Tumayo si Nicole, parang hindi na kayang tumayo. Sa gilid, isang matandang boss ang nagsalita. Miss Stanton, Ginoong Sloan, dadalo ka ba sa pagtanggap mamaya? Tinikom ni Nicole ang labi. Hindi. Lahat, mangyaring tamasahin ang iyong sarili. Ngumiti si Clayton at sinabing, Palm.
Kabanata 1193. Pinakamahusay na aktor na si Joseph Valencia. Ang dalawa sa kanila ay umalis sa isa't isa. Maging ang kanilang mga likuran ay mukhang hindi maganda. Sa sandaling umalis si Nicole sa kanyang upuan, tinawag niya si Dominic. Nakita mo ba iyon? Sino ang nagdagdag kay Joseph sa nominado sa pool? Paano nagustuhan ng isang tao ang pinakamahusay na award ng aktor? Ang anumang random na aktor ay magiging mas mahusay kaysa sa kanya. Hindi maiwasang tumawa si Dominic. Alam ko na magagalit ka. Hindi ba? Nag-retort si Nicole. Sinabi ni Dominic, tingnan ang mga trending na paksa sa online. Ang mga netizens ay may paraan ng galit kaysa sa iyo. Karaniwang sinira ni Joseph ang kalat-kalat na mga relasyon na binuo niya. Tinalo niya ang parehong artista ng veteranong Harvey and Fabian. Gaano kahihiya iyon? Nahang ni Nicole ang telepono at agad na nag-online. Si Clayton ay nasa tabi niya, hinawakan ang kanyang braso at hinayla siya sa kotse. Hindi niya maiwasang magbuntong hininga nang makita niya ang kanyang nakatuon na ekspresyon. Hindi nagmamalasakit si Nicole at puro sa telepono. Basahin ang nangungunang paksa ng trending. Pinakamahusay, aktor na si Joseph Valencia. Ang Superstar Awards ay ang kanyang nakuha. Ang mga komento sa ibaba ay talagang hindi nabigo kay Nicole. Hindi ko inaasahan ang taong may pinakamasamang kasanayan sa pag-arte ay ang manalo ng pinakamahusay na aktor. Napaka-heartbroken ko para sa senior actor na iyon ay isang runner-up lamang. Napunit ako sa pagitan ng pagsuporta sa senior actor o Harvey Sage, ngunit ngayon ay hindi na kailangang magkasalungat. Lahat tayo ay masungit kay Joseph Valencia. Ang 5 tao na maaaring kumilos ay nagtapos bilang runner-up para sa isang taong hindi maaaring kumilos. Ito talaga ang pinaka-nakakatawa na biro ng taon. Hindi ba siya nagkasala sa pagtanggap ng award na iyon? Ang kanyang pelikula ay nakakuha ng pagsusuri ng 2.8, 10, ngunit pinamamahalaang niyang manalo ng pinakamahusay na aktor. Ang alinman sa iba pang 5 tao ay mas mahusay kaysa sa kanya. Nakatanggap ba ng suhol ang judging panel? Sa mga tuntunin ng kapital, si Harvey ay isang artista ng Falcon Entertainment. Sa madaling salita, nasa ilalim siya ng banner ni Kay Stanton, ngunit hindi niya nakuha ang parangal. Kung nakuha ni Joseph ang parangal, nagtataka ako kung nangangahulugan ito na mas malakas ang kanyang taga-suporta kaysa sa Falcon Entertainment. Natapos ni Nicole ang pagbabasa at huminga ng isang galit na hininga. Agad siyang nakaramdam ng mas mahusay. Lumabas siya ng pahina at tumingin. Ang pangalan ni Harvey ay pangalawa sa mga paksa ng trending. Ang pagkabigo ng hitsura ni Harvey ay sobrang nakakabagbag damdamin. Ang senior ni Harvey ay umaaliw sa kanya. Bagaman mukhang bata ito, ang mga netizens ay nakazoom pa rin sa mga micro-expression ni Harvey mula sa mga maikling clip na nakuha nila. Mas masaya silang ipaliwanag ang mga ekspresyon ni Harvey sa direksyon na kanilang nahanap. Lalo na kapag ang camera ay nagpan sa ibabaw ng kalmado ng ngiti ni Harvey na walang bakas ng kagalakan. Ang paraan ng veterano na artista na katabi niya ay komportable na tinapik ang kanyang kamay ay napakataus-puso. Para bang alam niya na nararapat si Harvey sa award, ngunit sa halip ay inalis ito sa kanya. Napanood ni Harvey na nakuha ito na wala pang makapangyarihang gumawa ng anuman. Ang lahat ng ito ay gumawa ng mga netizens kahit na mas galit. Ang aliw ng nakatatandang aktor ay mukhang katulad ng pagkilala at sakit ng puso para kay Harvey. Sa kakayahan ni Harvey, siya ay ganap na may kakayahang hawakan ang pamagat ng pinakamahusay na aktor. Sa ganitong paraan, ginawa nito ang katotohanan na si Joseph ay nanalo ng pinakamahusay na aktor na mas katawa-tawa. Karaniwan, walang sino mang bumati kay Joseph sa pagpanalo ng award. Kahit na ang mga artista na naruroon ay hindi nais na sabihin. Kapag natapos na ang seremonya ng mga parangal, walang sino man ang nasa kalagayan na dumalo sa after party at umalis. Ito ay ang pinaka-nakakalungkot na seremonya ng mga parangal kailanman. Ito ay tulad ng isang biro. Ang kredibilidad ng mga parangal ng superstar ay nagdusa din ng isang suntok. Ito ay orihinal na mayroong isang disenteng pamantayan, kaya walang sino man ang nagsabi kung kakaunti lamang ang maliit na mga string na nakuha. Gayunpaman, ito ay isang malinaw na pagkakaiba. Ang Superstar Awards ay nagbigay ng parangal sa isang tao nang walang mga kasanayan sa pag-arte.
Ito ay karaniwang nagsasabi sa mga tao na ang award ay maaaring mabili ng pera. Sa ganitong paraan, ang mga parangal na ang iba sa bilog ay nagtrabaho ng husto upang makakuha ng ganap na walang halaga. Naisip ito ni Nicole, at biglang bumuti ang kanyang kalooban. Kabanata 1194. Matalino. Tiningnan ni Clayton si Nicole, pinukaw ang kanyang baba gamit ang isang kamay, at paliitin ang kanyang mga mata. Bakit ka naman masaya ulit? Ang mga kababaihan ay talagang kakaiba. Mas maaga pa lamang, galit na galit si Nicole kaya gusto niyang basagin ang lugar. Tumingin si Nicole kay Clayton na may ngiti. Ano ang dapat na ikalungkot? Sa kabutihang palad, hindi ko hinayla ang anumang mga string. Kung hindi man, ang isa na naiinis ngayon ay si Harvey. Bahagyang sumimangot si Clayton nang marinig niya ang pangalan ni Harvey. Inabot niya upang hawakan ang kanyang malambot na kamay at pinilit ang kanyang tinig na kalmado. Tapos na ngayon, kaya itigil ang pag-iisip tungkol dito. Hindi mo ba iniisip na pinalaki mo ang pangalan ni Harvey ng maraming beses ngayon? Si Nicole ay commandant, biglang napagtanto na may nawala. Itinaas niya ang kilay. Ako ba? Tumanggo si Clayton. Sobrang dami. Ang kanyang pansin ngayon ay ganap na nasa Harvey. Sumimangot si Nicole habang iniisip niya ito. Baka tama siya. Pagkatapos ng lahat, napunta ako rito upang suportahan si Harvey. Ngumiti siya, bahagya na naglalaman ng kanyang kaguluhan. Ang langit ay talagang tumutulong sa akin. Gamit ito, magiging tanyag si Harvey kahit na ayaw niya. Si Clayton ay nagsalita. Kaya, sa huli, tungkol pa rin sa kanya. Si Dominic ay nasa mabuting kalagayan at natapos na dumalo sa hapunan bago umalis. Pagkatapos ng lahat, ang Falcon Entertainment ay masyadong malapit na nakalink sa bilog. Hindi magiging mabuti kung pinaputok niya sila. Si Fabian ay mukhang mapatla at madilim na parang nasaran siya. Kalmado na ipinagpalit ni Harvey ang mga kaaya-aya sa iba at hindi mukhang siya ay nagdusa. Sumando si Dominic sa gabinete ng alak sa gilid. Tinitingnan ang dalawang pinakapopular na artista. Noong nakaraan, inilagay ni Dominic ang lahat ng kapital kay Fabian na nabuhay hanggang sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, pagkatapos ngayon, parang si Harvey, na sumusuporta kay Nicole, ay mas mataas. Dumating si Fabian na may isang baso ng alak at inilagay ang isang sapilitang ngiti. Ginoong Yang, hindi ko masyadong naramdaman, at mayroon pa akong pag-record bukas, kaya't umalis muna ako. Si Dominic pa rin ang kanyang nakahihigit sa lahat, kaya kumilos nang naaangkop si Fabian at dumating upang batiin si Dominic. Si Fabian ay palaging gumanap ng gayong mga courtesies ng tahimik, na ginagawang katulad niya ang mga tao. Bumalik si Dominic sa katotohanan at sumagot ng pagkilala. May nais na sabihin si Fabian, ngunit sa wakas, isinara niya ang kanyang bibig at lumingon. Pagkalipas ng ilang mga hakbang, biglang tumawag si Dominic. Fabian, huwag subukang maging isang matalino. Minsan, maaari mong ma-overreach ang iyong sarili. Ang katawan ni Fabian ay nanigas ng bahagya, at ang kanyang mukha ay hamina. Dahan-dahan siyang lumingon. Ginoong Yang, hindi ko maintindihan kung ano ang sinusubukan mong sabihin. Hindi nagsalita si Dominic. Dumating si Harvey sa harap niya. Tumingin si Harvey kay Fabian at tumanggo ang ulo sa pagbati. Pagkatapos, tumingin si Harvey kay Dominic. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na magpasalamat sa pag-aayos sa akin na maging finale. Itinaas ni Dominic ang kanyang mga browser. Paano mo nalaman na inayos ko ito? Hinabol ni Harvey ang kanyang labi at ngumiti. Ito ay isang mahalagang okasyon, at maraming mga tao na may mataas na katayuan at higit na karanasan kaysa sa akin. Paano nila ako malalaman kung hindi para sa iyo, Ginoong Yang? Sa gilid, hindi maiwasang tumawa si Fabian. Tumingin si Fabian kay Harvey. Dapat kang magbibiro, Harvey. Kahit na si Ginoong Yang ay wala sa paligid, mayroon kang Miss Stanton. Sa ngayon, ikaw ang taong pinapahalagahan ni Miss Stanton. Nakakahiya lang. Naisip ko na manalo ka ng Best Actor Award ngayong gabi. Sa kasamaang palad. Ahem. Harvey, bakit hindi mo tanungin si Miss Stanton tungkol doon? Kahit na basura tulad ni Joseph ay maaaring makakuha ng pinakamahusay na award ng aktor, bakit hindi ito ibigay sa iyo? Ang ekspresyon ni Dominic ay medyo nagalit, at kumupas ang kanyang ngiti. Tumingin siya kay Fabian na may bahagyang malamig na titig.
Natigilan si Harvey bago biglang nakangiti at umiling-iling. Si Miss Stanton ang aking benefactor, at si Ginoong Young ang aking boss. Tanging ang aking boss lamang ang maalalahanin na gawin ang lahat para sa akin. Hindi ko nakuha ang pinakamahusay na award ng aktor dahil mayroon pa akong silid para sa pagpapabuti. Paano ko masisisi si Miss Stanton para doon? Kabanata 1195. Instigation. Ang mukha ni Fabian ay naging asyan. Malapit na lang siyang magpapatuloy sa pagsasalita nang tumingin sa kanya si Dominic at nagsalita sa isang malamig na tono na may isang babala. Pareho kayong nagtatrabaho para sa aking kumpanya, at hindi ko pa tinanggihan ang kompetisyon bago, ngunit kung maglakas loob kang hayaan itong makaapekto sa mga interes ng kumpanya, huwag mo akong sisihin kung nahuhulog ako sa iyo. Ang ekspresyon ni Fabian ay naging glum. Hindi siya maganda. Sagot ni Harvey ng masunurin, oo, sakit gawin ang aking bahagi. Sinabi ni Fabian, ako rin. Tumanggo si Dominic at tiningnan si Harvey. Naaalala ko na may shoot ka bukas ng umaga. Bumalik ng maaga at magpahinga. Ngumiti si Harvey at tumanggo ng katamtaman. Oo. Iiwan ko na kayo at ako ay aalis na. Tumingin si Harvey kay Fabian at tumanggo bago umalis. Sa sandaling umalis si Harvey, agad na nahulog ang ekspresyon ni Dominic. Tinitigan niya si Fabian at sinabi sa sobrang malamig na tono. Medyo nagagalit ka, hindi ba? Tumingin si Fabian sa kanya. Ang malamig na pagkalumbay at hindi pagpayag na nakatago sa loob ng mahabang panahon sa mga mata ng kabataan ay hindi na maitatago. Mr. Young, hindi mo ba iniisip na si Miss Stanton ay masyadong bahagyang kay Harvey? Dominic sneered. Hindi ba siya masyadong bahagyang sa iyo noong nakaraan? Ano? Nagseselos ka na ba ngayon? Ang ekspresyon ni Fabian ay naging hindi kasiya siya dahil nakalantad ang kanyang mga saloobin. Hindi patas sa iba. Tingnan kung paano magulo si Harvey. Tiningnan siya ni Dominic na may malamig na titig. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nakipag-usap sa mga hukom ng Superstar Awards at hiniling sa kanila na alagaan si Harvey? Dapat ay gumastos ka ng maraming pera upang hilingin sa kanila na panalo si Harvey ang pinakamahusay na award ng aktor. Hindi ko alam na hindi ka masyadong makasarili. Talagang nakatulong ka upang bumili ng mga relasyon para sa ibang tao. Ang ekspresyon ni Fabian ay nagyelo sa isang iglap, at nagpanik siya sandali. Ako. Kami ay mula sa same company, kaya gusto ko siyang magtagumpay. Ha? Tumigil ka sa pag-arte. Hindi lamang binili mo ang mga hukom, ngunit nag-book ka rin ng isang trending na paksa na may pamagat ni Harvey Sage ay hindi tumutugma sa kanyang katayuan. Mali ba ako? Sa sandaling natapos ni Dominic ang pagsasalita, si Fabian ay malinaw na nag-fluster. Tumingin si Fabian kay Dominic sa pagkabigla at nagbubo ng maraming alak mula sa baso sa kanyang mga kamay. How did you? Ang mga labi ni Dominic ay nakakurot sa isang nakangiti-ngiti. Bago mo subukan na guluhin ang mga bagay, mas mahusay mong malaman kung aling kumpanya ka. Ang mukha ni Fabian ay dumaan ng kaunti, at maging ang kanyang mga labi ay walang dugo. So, pinigilan mo ito. Si Dominic ay nanunuya. Dapat kang magalak na ako ang pigilan ito. Kung nalaman ni Miss Stanton tungkol dito, hindi ka na makakapunta sa bilog na ito. Wala nang makopya. Ang ekspresyon ni Fabian ay nagbago ng ilang beses, at tumingin siya kay Dominic. Kung gayon bakit hindi mo sinabi kay Miss Stanton? Malinaw at malamig ang tingin ni Dominic, na puno ng panunuya. Fabian, ang iyong utak ba ay para sa palabas? Kung sinabi ko sa kanya, paano ka magpapatuloy na manatili sa kumpanya? Sa palagay mo ba ay panatilihin ka niya? Ginugol ko ang labis na pagsisikap sa iyo, kaya syempre, kailangan mong magsikap na kumita ng pera para sa akin. Huwag isipin ang tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Tumingin si Fabian at nagbuntong hininga. Sinulyapan ni Dominic si Fabian at binagsak ang natitirang alak. Siya ay nagsalita ng walang pasubali. Gayun din, mas mahusay mong tanungin si Nicole tungkol sa pagkuha muli ng mga mapagkukunan. Makakakuha ka lamang ng mga mapagkukunan kung ibibigay nila sa iyo. Kung mangyari ito muli, huwag mo akong sisihin sa pagiging discourteous. Marami akong mga paraan upang makagulo ka sa ilalim ng kanyang ilong. Kabanata 1196. Mayroon siyang kasintahan. Ang mga salita ni Dominic ay napuno ng isang likas na kalupitan, na nagulat kay Fabian.
Higit sa ano pa man, natakot si Fabian. Ito ay naging isang mapagkukunan na kabilang sa isa pang bagong dating sa kumpanya, ngunit nais niya ito ng sobra. Sinabi sa kanya ng kanyang tagapamahala na huwag isipin ito dahil ang bagong dating ay isang taong nais ni Dominic na itaguyod. Tulad ng pag-aalala ni Fabian tungkol dito, dumating si Nicole sa set, kaya sinasadyang inihayag ni Fabian na malamig sa kanya si Dominic at hindi siya pinahahalagahan. Tinawag ni Nicole si Dominic kaagad na bumalik bagaman walang malinaw na kahilingan para sa kung aling mapagkukunan ito, natapos pa rin ang palabas na iyon sa kanyang mga kamay. Inisip ni Fabian na walang makakaalam tungkol dito. Sa hindi inaasahan, alam ni Dominic ang lahat tungkol dito. Iniwan ni Fabian ang lugar sa isang labi at hindi alam kung paano niya pinamamahala ang bumalik. Gayunpaman, napagtanto niya na ang pasulong, hanggat nasa kumpanya pa rin siya, kailangan niyang panatilihin ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti. Kung nasira ang kontrata, na isantabi ang bagay ng malaking kabayaran, hindi siya papayagan ni Dominic. Ang bagay na ito ay naging paksa ng talakayan sa loob ng isang buong linggo. Si Joseph at ang kabisera sa likuran niya ay tila hindi inaasahan na ang backlash ng bagay na ito ay napakahusay. Ang kanyang patron ay nais na bilhin sa kanya ang pamagat ng pinakamahusay na aktor upang ang kanyang hinaharap na landas ay maging makinis. Sa huli, ang mga mapagkukunan na sinimulan niya ngayon upang panoorin kung mayroon siyang anumang mga palatandaan na nais na huminto sa bilog. Ang ilan sa mga script na ipinadala sa kanyang pintuan ay ibinalik sa isa't isa, natatakot na may impluwensyahan kung tatanggapin niya ang mga tungkulin. Ang taong nakinabang sa karamihan sa bagay na ito ay naging Harvey. Ang karakter at karisma ni Harvey ay naging isang mainit na paksa ng talakayan. Sa mas mababa sa isang linggo, ang editor-in-chief ng VJ Magazine, si Sally, na tinatawagan ni Nicole. Si Miss Stanton, ang katanyagan ni Harvey ay nasa mataas na oras, at wala sa kanila ang mga tagahanga ng patay na utak. Sa palagay ko dapat nating samantalahin ang init na ito upang mabaril ang takip. Nakipag-ugnay ka ba kay Naomi? Tumawag si Sally upang hikayatin siya. Ngumiti si Nicole. Natutunan pa niya ang termino, tagahanga ng utak na patay. Oo naman. Pumili ng oras sa susunod na linggo. Si Naomi ay libre sa susunod na linggo, kaya hihilingin ko kay Harvey na maghanda ng maaga. Sige, naayos na. Pupunta muna ako sa Liberty at maghintay para sa iyo. Ngumiti si Nicole. Oo naman. Nakipag-ugnay na siya kay Naomi dati, at madaling sumang-ayon si Naomi. Ito ay hindi isang bagay na mahirap sa una, at ang magazine ng VJ ay napakalaki, kaya hindi tulad ni Naomi na binibigyang diin ang kanyang sarili. Naghang ni Nicole ang telepono at direktang tinawag ng direkta si Naomi. Mabilis na kinuha ni Naomi. Nikki. Sa susunod na linggo, huwag kalimutan. Sinabi ni Naomi, hindi ah. Sinadya kong gumawa ng oras para sa iyo. Hindi ka ba mapakali? Sinabi ni Nicole, nagpapasalamat ako magpakailanman na naantala mo ang iyong bakasyon. Tumawa si Naomi. Ano ang ginagawa ng iyong ikatlong kapatid sa mga araw na ito? Kumikilos pa ba siya? Ang unang pagkakataon na nakilala ni Nicole si Naomi ay nasa isang pribadong partido. Hindi niya inaasahan na makita ang kanyang paboritong dayuhang artista, si Naomi, sa partido na iyon. Hiniling niya kay Kay na pumunta at hampasin ang isang pag-uusap bago ipakilala si Nicole sa kanya. Sa hindi inaasahan, nagustuhan ni Naomi si Kay. Natakot si Kay na hindi siya naglakas loob na ipakita ang kanyang mukha sa harap niya mula noon. Sa hindi inaasahan, iniisip pa rin siya ni Naomi. Nag-stammered si Nicole at sinabing, may kasintahan siya. Ang kasintahan ni Kay ay ang matalik na kaibigan ni Nicole. Tumawa si Naomi. Nagtatanong lang ako ng casual. Sa palagay ko nakita ko siya sa Hawaii, ngunit hindi ko siya kinumusta dahil naisip kong nakilala ko ang maling tao. Mayroon akong 3 magkakaibang kasintahan simula pa. Nawalan ako ng interes sa kanya matagal na. Napabuntong hininga si Nicole. Alam ko ito. Paano ang isang tao tulad ng aking ikatlong kapatid na maging karapat-dapat sa iyo? Ikaw ang pinaka-perpekto. Kabanata 1197. Patuloy na gumagawa ng masasamang bagay. Si Nicole ay isang matapat na maliit na tagahanga. Si Kay, na malayo sa ibang bansa, ay hindi maiwasang bumahin at kuskusin ang kanyang ilong.
May dapat pag-iisip tungkol sa akin. Napaka-flatter ni Naomi kaya tumawa siya. Ang dalawa sa kanila ay nag-uusap ng kalahating araw bago nag-atubiling binaba ang tawag sa telepono. Sinabi ni Nicole kay Dominic ang oras para sa pagbaril at hiniling sa kanya na makahanap ng isang tao na sumama kay Harvey. Pupunta rin siya doon. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nakita ni Nicole ang kanyang idolo sa mahabang panahon. Kapag malapit na ang petsa para sa pamamaril, sinabi ni Nicole kay Clayton na pupunta siya sa ibang bansa. Sinabi ni Clayton na sasamahan niya ito nang hindi man lang iniisip ito. Ang dalawa sa kanila ay nakaupo sa sofa. Natapos na lang nila ang pagkain, kaya nanonood si Nicole ng TV at nabigla nang marinig niya ang mga salita ni Clayton. Hindi ka ba masyadong abala kamakailan? Kailangang ilipat ni Clayton ang kanyang trabaho mula sa ibang bansa upang makabuo ng isang bagong base dito at ipagpatuloy ang nakaraang modelo ng negosyo. Hindi siya makakapunta sa Wall Street araw-araw, at medyo nakakapagod na hawakan ang lahat mula sa malayo. Alam din ni Nicole na hindi ito madaling trabaho. Hinaplos ni Clayton ang kanyang mga browser at ngumiti. Kailangan kong samahan kahit na abala ako. Ayaw ko talagang mahiwalay sa iyo. Niyakap ni Nicole ang unan at tumingin sa kanya. Hindi ko napansin kung gaano ka-clingy. Tumahimik si Clayton. Hindi rin niya napagtanto na siya ay talagang clingy. Para bang ang kanyang puso ay makaramdam ng walang laman kung hindi niya ito nakita sa isang araw. Pinuntahan niya at balot ang braso niya sa baywang. Lumambat ang tono niya. Kung hindi mo gusto ito, susubukan kong huwag maging clingy sa hinaharap, ngunit gusto ko pa ring pumunta. Halos madulas ni Nicole ang tubig sa kanyang bibig. Ilang beses siyang nagubo. Ang higit na nakilala niya kay Clayton, mas maraming ito ay tulad ng pagbubukas ng pintuan sa isang bagong mundo. Ito pa ba ang Clayton na alam niya? Nabigo ni Nicole ang kanyang emosyon at nagpanggap na kalmado. Well, maaari kang pumunta kung nais mo. Naramdaman ni Nicole na tulad ng isang pangulo ng domineering na hindi maaaring tanggihan. Ito ba ang maling script? Nang matapos siyang magsalita, ang kamay ni Clayton sa paligid ng kanyang baywang ay nakapatong sa kanyang ulo ng natural. Malumanay siyang nakasandal, tiningnan ang kanyang pulang labi, at binigyan siya ng malambot na pek. Bahagyang namula si Nicole at tiningnan siya ng isang malalim na tingin. Nagiging mas matapang siya sa kanyang matalik na kilos kamakailan. Gayunpaman, hindi ito kinamumuhian ni Nicole. Hinaplos ni Clayton ang kanyang pinoong pulang labi at ngumiti. Ito ay isang halik lamang. Bakit madali ka pa rin namula, Miss Stanton? Napakahirap mo para sa akin na magpatuloy sa paggawa ng masasamang bagay. Ang kanyang tinig ay mababa at husky, tulad ng isang kawit na nakabalot sa kanyang puso. Lumaki ang mukha ni Nicole. Nang walang pag-iisip, nais niyang tumayo at makatakas sa mapanganib na lugar na ito. Gayunpaman, ngumiti si Clayton at kinaladkad siya pabalik upang umupo sa kanyang kandanggan. Bago siya magreaksyon, hinawakan niya ang kanyang mukha at hinalikan ang kanyang mga labi na matagal na siyang nagnanasa sa isang hindi masasabing puwersa. Nakita nila ang bawat isa araw-araw, nanatili, at kumain ng magkasama sa buong araw. Palagi niyang sinubukan na maglaan ng oras para sa kanya para sa trabaho at pamimili. Gayunpaman, hindi na sila nagpunta pa kaysa sa paghawak ng mga kamay at paghalik. Trinato siya ni Clayton tulad ng isang kayamanan, natatakot na takutin siya. Gayunpaman, may mga oras na hindi niya ito matulungan, tulad ngayon. Si Clayton ay kasakiman na hinalikan ang kanyang mga labi at kinuha ang kanyang tamis at kagandahan. Tinukso niya ang kanyang dila ng kaunti, na ginagawa siyang hindi sinasadya na pinalambot ang lakas na ginamit upang tanggihan siya. Kapag siya ay ganap na nalubog sa halik, ang pagsulong ni Clayton ay naging mas mabangis na parang gusto niyang lunukan siya sa kanyang tiyan. Naramdaman niya na unti-unting binubuksan niya ang kanyang puso sa kanya at hinayaan siyang sa kanyang mundo. Siya ay lubos na masaya sa gayong pagbabago. Kabanata 1198. Babe. Ang katawan ni Nicole ay natunaw sa isang pudor, ganap na walang lakas. Ang kanyang buong katawan ay kinokontrol ni Clayton. Nagulat siya nang makita si Clayton na kumikilos tulad ng ibang tao. Sa ilalim ng mainit at banayad na facade ay isang leopardo na matagal nang nagugutom. Si Nicole, sa kabilang banda, ay ang biktima. Sa ilang mga punto, si Nicole ay idiniin sa sofa.
Ang malaking sofa ay lumubog ng bahagya, iniwan siya ng isang sandali. Binuksan niya ang kanyang matubig na mga mata upang makita si Clayton na nakasandal sa kanya, isang kamay na kumikislap ng isang kandado ng kanyang buhok at ang iba pang kamay ay hinahaplos ang kanyang baywang. Ang bawat lugar na hinawakan niya ay nasusunog, na ginagawang tingle at nanginginig. Nanginginig ang kanyang katawan. Si Nicole ay nagpupumilit na pigilan ang kanyang paghinga upang pakalmayan ang sarili. Tumangala siya at nakilala ang malalim, madilim na mga mata ni Clayton at agad na naramdaman na siya ay natalo. Ang kanyang madilim na mga mata ay hindi nakikilalang nagmamay-ari ng isang matinding pagpigil. Nararamdaman niya na ang kanyang katawan ay mainit at panahunan, at ang ilang mga lugar ay gumanti din. Lubhang sinubukan ni Nicole na huwag pansinin ang mga pagbabago sa kanyang katawan upang hindi siya mapupuksa nito. Hindi siya konserbatibo, ngunit naramdaman niya na palaging pipigilan ni Clayton ang kanyang sarili sa sandaling nawalan siya ng kontrol. Siya ay sinusuri ang kanyang pagpigil. Ayon kay Yvette, sa sandaling ang isang lalaki ay nasa kama, makakalimutan niya kahit ang kanyang sariling pangalan at maging isang hayop. Gayunpaman, hindi iyon ang nangyari kay Clayton, na tumingin sa kanya ng mainit at pagpigil. Hindi niya kayang baliwalain ang kanyang damdamin. Para bang hindi niya ito hahawakan maliban kung malinaw na sinabi niya, "Okay." Sa gitna ng kanyang labi, biglang inilubog ni Clayton ang kanyang ulo at kinagat ang kanyang mga labi. "Nawala ka ba sa pag-iisip?" Ang kanyang tinig ay husky at mapang-akit. Si Nicole ay sumisigaw sa sakit at commandant habang siya ay tumitig ng kasakiman sa kanyang maliwanag at malungkot na pulang labi. Ang isa sa kanyang mga kamay ay sumiksik sa kanyang manipis na baywang na parang bawat pulgada ng kanyang balat ay isang mahalagang gawain ng sining. Siya ay lumipat ng malumanay ngunit hindi maiwasang maramdaman ang kanyang katawan ng maingat. Hindi komportable si Nicole sa pamamagitan ng kanyang mga paggalaw at pinananatiling skirmang sa kanyang yakap. Si Clayton ay tila nakakahanap ng isang bagong kagalakan, pinapanood ang kanyang pagkubkob sa kanyang mga bisig. Ito ay tinanggap na napakapahirap. Ang mukha ni Nicole ay ganap na flush. Ang taong ito ay talagang alam kung paano pahirapan siya. Hindi niya maiwasang mapalawak ang kanyang kamao at binubugbog ang kanyang dibdib, ngunit ang malambot niyang lakas ay tulad ng isang masahe para sa kanya. Hindi maiwasang tumawa si Clayton. Kinagat ni Nicole ang kanyang ibabang labi. Alam niya kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Gusto lang ni Clayton na makita siyang mawala ang kanyang pagiging malinis. Bigla, itinaas niya ang isa sa kanyang nakapin na mga kamay at ibinalot ito sa kanyang leeg. Pagkatapos, idiniin niya siya at hinalikan ang kanyang mga labi. Nagyelo si Clayton, hindi inaasahan na maging matapang si Nicole. Gayunpaman, agad siyang nakaka-relax at pinayagan siyang halikan ang kanyang mga labi ng marahan. Pinakawalan niya at inilipat siya downwards, tinitingnan ang kanyang paggalaw maglalamunan. Ang kanyang malamig, basa-basa na mga labi na humipo sa lugar na iyon sa isang iglap ay naging sanhi ng pag-angat ng lalaki at panahunan. Ang kanyang mga libot na kamay ay nakalimutan na lumipat. Nadama ni Nicole ang resulta ng kanyang mga aksyon. Labis siyang nasiyahan. Hinalikan siya ni Nicole ng marahan, na umaatake sa parehong lugar at pansamantalang pinahihirapan ang bawat nerbiyos. Sa wakas ay hindi mapigilan ni Clayton. Pakiramdam niya ay sisabog na siya. Ang kanyang tinig ay mas mababa at mas huskier kaysa sa dati. "Babe." Ang apple ng kanyang Adam ay nagbob sa sandaling nagsalita siya, at naramdaman ni Nicole na natuklasan niya ang isang kamanghamanghang. Ang pakiramdam na nakakaakit na iyon ay kamanghamanghang. Nagbigay siya ng isang malambot na, "Ma'am," bilang isang tugon. Kabanata 1199. Halik lang. Huminga ng malalim si Clayton at tiningnan ang kanyang puting balat na kumikinang na may isang flush. Ang kanyang maliwanag na labi ay magaan at makintab. Ito ay talagang nagmamaneho sa kanya na parang baliw. Naging mas madidilim ang kanyang mga mata. Si Clayton ay naramdaman na ang kanyang katawan ay malapit ng sumabog, ngunit tiniis niya ang kakatwa at idiniin ang kanyang mga balikat upang hindi siya makagalaw. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hinalikan ang kanyang mga labi ng mabangis na may malabong pagiging mapaghiganti. Para bang gusto niyang halikan siya hanggang sa namamaga ang labi niya. Hayaan lamang si Clayton nang malapit nang maubos si Nicole. Hinaplos niya ang buhok niya. Ang kanyang tinig ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala.
Bakit ka sobrang nakakaakit? Parang nagbubuntong hininga siya, at pagkatapos ay tumayo siya. Tiningnan siya ni Nicole sa pagkalito. Saan ka pupunta? Halik lang at ngayon natapos na. Nagyelo si Clayton ngunit hindi tumalikod. Maliligo ako. Naaalala mo ba kung gagamitin ko ang iyong banyo? Sinabi ni Nicole, hindi. Naglakad siya ng may malalaking hakbang, alam na ang layout ng bahay tulad ng likuran ng kanyang kamay. Nalito si Nicole, at ang kanyang tinig ay napakababa habang siya ay nagbulong, halik lang. Iyon lang. Palagi silang huminto sa puntong ito. Si Nicole ay natural na hindi inaasahan ang ganoong bagay. Wala siyang karanasan at wala rin siyang magandang impresyon dito. Gayunpaman, iginuhit ni Clayton ang tuwing parang hindi siya kaakit-akit. Bakit hindi niya siya nabighani? Nagawa ba niyang makontrol ang kanyang sarili ng maayos dahil hindi siya sapat na kaakit-akit? Umupo siya sa bewilderment at hinawakan ang kanyang magulo na buhok. Narinig ni Clayton ang kanyang mga salita at biglang lumingon. Gusto mong magpatuloy? Ang kanyang sagot ay naging higpit ng kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kanya ng masunurin, na para bang inaasahan ang kanyang sagot. Tinikom ni Nicole ang labi. Hindi. Siyempre hindi niya masabi na, oo. Mukha ba siyang nauuhaw? Hindi. Ang tingin ni Clayton ay tila makakain siya. Tumanggi kaagad si Nicole. Ibinaba ni Clayton ang kanyang mga mata sa pagkabigo ay lumingon upang pumunta sa banyo. Nang hindi sinasadyang inalis ni Nicole ang kanyang tingin ay tumingin sa kanyang harapan, ang kanyang mukha ay agad na nag-flush. Sa kabutihang palad, tumanggi siya sa ngayon. Nagsimula ang tunog ng tumatakbo na tubig sa banyo. Medyo cool pa rin ang panahon ngayon. Makakahuli ba siya ng sipon kung siya ay maligo? Naisip ito ni Nicole at tumayo. Tumalikod siya upang makita ang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay kaakit-akit, ang kanyang mukha ay maliwanag, ang kanyang pulang labi ay mapang-akit at namamaga, at ang kanyang mga damit ay medyo magulo. Ang imahe na ginawa ni Nicole ay nagulat at bahagyang napahiya. Di nagtagal, nagpunta siya sa nakalakip na banyo sa kanyang silid tulugan upang hugasan ang kanyang mukha at huminahon pati na rin linisin ang sarili ng kaunti. Agad siyang humihikbi ng kaunti. Maliban sa kanyang bahagyang pula at namamaga na labi, lahat ng iba pa ay normal. Naupo si Nicole sa labas upang manood ng TV at sadyang naka-up ang lakas ng tunog upang hindi niya marinig ang tunog ng tumatakbo na tubig sa loob. Ito ay isang programa sa libangan. Si Nathaniel ay naglalaro ng malapit sa maraming mga kababaihan. Unti-unting iginuhit ang kanyang pansin. Natural na hindi niya narinig ang mababang buntong hininga ng kaluwagan sa banyo. Higit sa 20 minuto ang lumipas. Kumatok si Clayton sa pintuan ng banyo. Babe. Narinig ni Nicole ang kanyang tinig at lumakad upang tumayo sa tabi ng pintuan. Sinabi ni Clayton, maaari mo ba akong makuha ng isang shirt? Basang-basa ang aking damit. Sinabi ni Nicole, wala akong damit dito. Sinabi niya sa kanya ang katotohanan. Matapos isipin ito, sinabi niya, dapat ba akong umakyat at kunin ito para sa iyo? Bumantong hininga si Clayton. Gusto mo ba akong mag-freeze sa kamatayan? Hindi nagsalita si Nicole. Sa kasong iyon, hinanap ni Nicole ang isa sa kanyang mga bathrobes, isa na mas malaki. Kumatok siya sa pintuan at inilagay ito sa upuan sa labas bago magsalita ng walang pag-asa. Isuot mo muna ito. Maaaring hindi ito akma sa iyo, ngunit ito ang pinakamalaking piraso ng damit na mayroon ako. Kabanata 1200. Gusto niyang mag-rose dress. Nagbigay si Clayton ng isang malabong, ma'am, at nakompromiso. Alam niya na wala siyang damit na inihanda dito, ngunit sinasadya niyang sinabi na bilang isang pahiwatig kay Nicole. Maaari niyang ilagay ang ilan sa kanyang damit sa bahay. Pinakamainam kung ang ganitong uri ng bagay ay madalas na nangyari. Nadama ni Nicole na mas mahusay na pabayaan siyang bumalik sa kanyang sariling banyo upang maligo sa hinaharap. Ito ay masyadong abala dito. Tiningnan ni Clayton ang puting sutla na balabal na may pinong puting floral na pagbuburda dito. Mukha itong Katanji Tangi. Ito ay talagang isang estilo na nagustuhan ng mga batang babae. Maaari niyang sabihin na ang tatak na ito ay lubos na angkop na lugar. Ito ay hindi nakakagulat at mababa ang pagkakakilanlan, ngunit medyo mahal ito. Inilagay ito ni Clayton. Ito ay maliit at maaaring bahagyang balot sa paligid niya.
Ito ang pinakamahusay na nakuha niya. Nang maglakad siya palabas, binago ni Nicole ang kanyang damit at nakahiga sa sofa na nanonood ng TV. Tumawa siya kasama ang iba't ibang programa, mukhang nabighani. Medyo nabigo si Clayton. Kailangan niyang gumamit ng mahabang panahon upang maibsan ang kanyang sarili, ngunit mabilis na siyang bumalik sa normal. Nakita siya ni Nicole na lumakad at itinaas ang kanyang mga browser, tinitingnan siya ng suot na suot sa kanya. Nababagay ito sa iyo, ngunit medyo masikip lamang ito sa baywang lugar. Kung ito ay isang maliit na loser. Tila ikinalulungkot niya ang maliit na pagkukulang na ito. Ang mga mata ni Clayton ay makitid at hinatak niya ang ruffled lace skirt. Nababagay ito sa akin. Kung hindi para sa payak na kulay ng balabal at ang katotohanan na hindi malinaw sa isang sulyap kung ano ang kasarian nito, hindi niya ito tatanggapin. Sinaksak ni Nicole ang kanyang mga mata at tinukoy siya. Ito ay, kukunin ko sila upang gumawa ng bersyon ng isang lalaki at ibigay ang isa sa iyo. Ang pag-uugali ni Clayton ay agad na naging mas banayad. Isang bersyon ng kalalakihan. Nangangahulugan iyon na magiging balabal ng mag-asawa. Si Nicole ay napakahusay. Nilinis niya ang kanyang lalamunan. Pupunta ako at magpalit, pagkatapos ay bumaba mamaya upang manood ng TV kasama mo. Higpit si Nicole. Sinabi ko kay Logan na magdala ng ilang mga dokumento. Maaari kang bumalik at matulog. Magkita tayo bukas. Inalog niya ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi siya manunood ng TV mamaya. Kaya, hindi na niya kailangang bumaba. Nahuli ni Clayton ang ibig niyang sabihin at ngumiti, iniisip na nahihiya siya. Naintindihan niya. Tumanggo si Clayton. Kailangan kong bigyan siya ng ilang oras upang umangkop. Okay. See you bukas then. Lumakad siya at inilagay ang banayad na halik sa noo niya. Unti-unting lumalalim ang kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang mga labi na labi. Itinulak na siya ni Nicole sa oras. Pumunta ka na. Hinawakan ni Clayton ang kanyang buhok, walang sinabi, at lumingon patungo sa pintuan. Sa sandaling binuksan niya ang pintuan, may ibang tao na lumitaw sa pintuan, panteng. Ang dalawang lalaki ay agad na nagulat ng bawat isa. Tiningnan siya ni Logan sa pagkabigla. Ginoong Sloan, ikaw. Hindi niya maiwasang tingnan ang balabal. Ang pagbuburda, puntes. Mukhang pamilyar ito. Oh, ito ang balabal na sinabi ni Nicole kay Logan na makakuha ng pasadyang ginawa. Si Clayton ay lumabas na bihis na tulad nito, at ang kanyang buhok ay mayroon pa ring mga patak ng tubig. Mahirap para sa mga tao na hindi magkaroon ng baluktot na mga saloobin. Sina Clayton at Nicole ay nakikipag-date, kaya normal para sa kanila na maging matalik. Gayunpaman, ang mga damit. Ito ba ay isang fetish? Para sa isang oras, tiningnan ni Logan si Clayton na may isang komplikadong ekspresyon. Hindi niya inaasahan na magkaroon ng fetish si Clayton para sa cross-dressing. Nakita ni Clayton ang komplikadong ekspresyon ni Logan, at ang kanyang mukha ay naging mas komplikado at bahagyang madilim. Naisip niya na ang sinabi ni Nicole ay isang cop-out lamang. Hindi niya inaasahan na darating talaga si Logan. Bukod dito, mabilis na dumating si Logan. Tumayo ang dalawang lalaki sa pintuan. Sino ang mas nakaramdam ng mas awkward? Tumayo roon si Clayton na may isang madilim at mabagsik na mukha. Galit na galit siya na ang kanyang katawan ay naging malamig. Paano niya dapat ipakita muli ang kanyang mukha? Narinig lamang ni Nicole ang tunog ng pagbubukas ng pinto ngunit hindi ito narinig na malapit. Nagungol siya ng mausisa. Hindi ka pa umalis. Pagkatapos, nakita niya si Logan na nakatayo sa labas at nakatingin kay Clayton sa consternation. Ano ang isang awkward na eksena?